Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 1931. Hindi binaygo ng ilusyon si Yefan. Ang haba. Sa pagpikit. Nakakalungkot na ang ganitong uri ng pisikal na pagsasanay ay walang iba kundi ambon kay Yefan, na hindi masama tulad ni King Kong. Hindi lamang iyon, ang kalangitan ay napuno ng makapal at gamulong na mga ulap, at ang kulay ube at berdeng kulog at kidlat ay sumayaw, tulad ng mga dragon, na sumayaw sa loob. Ang kapangyarihan ng langit. Oo. Namilog ang mga mata ni Fan, at naramdaman niyang parang ginagaya niya ang banal na parusa, na ginagawang kulog ang nakakatakot na aura. Bagamat sinabi ni Ye Danqing na ang Xuanyuan illusion na ito ay para sa mga kabataan sa ibaba ng Chanzen upang subukan ito, si Ye Danqing ay hindi pa nakapunta mismo sa illusion, kaya marahil ito ay isang audiobook lamang. Sa pananaw ni Ye Fan, ang ilusyon na ito ay hindi lamang bukas sa mga nasa ibaba ng Heavenly Venerate sa pinakaunang panahon. Kung hindi pipiliin ni Emperor Xuanyuan ang matataas na ranggo ng mga eksperto sa hukuman sa oras na iyon upang subukan, at hindi magkakaroon ng antas ng pagsusuri na makukuha lamang ng isang makalangit na kagalang-galang na master. Ito ay walang iba kundi, boom! Ang marahas na bumagsak ang dumadagandong na kulog, at lahat ng uri ng kulay ube, ginto, iskarlata at asul na sinag ng liwanag ay sumambulat, na parang sinag ng may kantab na liwanag ang bumalot kay Yefan. Ilusyon. Tila natuklasan ang napakalakas na defensive na kapangyarihan ni Yefan, at ang kanyang mga pag-atake ay nagiging mas walang awa at walang awa. Pagbasag ng magaan na espada at kalasag. Oo. Si Fan ay tumawag ng libu-libong lumilipad na mga espada, direktang hamarang sa tuktok ng kanyang ulo, dala ang kulog ng bigla. Bagaman ito ay kunwa sa oras na ito, hindi naman ito tunay na parusa, at may diskwento pa rin ang kapangyarihan nito. Dahon. Ang orihinal na akala ni Fan ay kaya niyang labanan ito ng ganito, ngunit hindi niya inaasahan na may namumuong pakiramdam sa kanyang isipan. Napasigaw si Yefan sa sakit, na pagtanto na sa kulog na ito, hindi lamang ang mapanirang kapangyarihan ni Yang Lei, kundi pati na rin ang espiritual na pagpatay kay Yin Lei. Paghiwa-hiwalay. Tumigil si Yefan sa pag-aalala tungkol dito, at nagmamadaling inilunsad ang pagkakawatak-watek. Bagamat hindi pa rin comfortable ang kanyang ulo, at least hindi na siya masakit. Ikanaway ni Yefan ang kanyang mga braso, at 10,000 lumilipad na espada ang direktang lumitaw. 8 Desolate Emperor Dragons. Ang 8. Ang mga Stegosaur ay mabilis na nag-condensed, parang buhay, lumilipad sa himpapawid, humahanggaw sa hangin habang nakataas ang kanilang mga ulo, at direktang humahanggaw sa marahas na ulap ng kulog. Boom boom boom. Gitling. Ang matitinding pagsabog ay patuloy na dumarating, at ang 8 Desolate Emperor Dragon ay marahas na nabangga sa kulog sa ulap ng kulog, na puwersahang binasag ang nakabaon na ulap ng kulog. Ang ulap ng kulog ay nawala, at ang ilusyon ay bumalik sa kalmado muli. 10,000 lumilipad na espada ang bumalik kay Yefan, tinanggap ang singsing, at nawala. Oo. Nakahinga ng maluwag si Fan. Ang pagsubok sa kulog na ngayon ay maaaring basagin ng Heavenly Venerate. Natatakot ako na hindi ito makayanan ng Longevity Realm. Nang maisip niya na may susunod pang mas malaking labanan, napakatahimik ng paligid. Nagsimulang lumitaw ang mga piraso ng bato sa lupa, na may iba't ibang anyong lupa na mataas at mababa, tulad ng isang tiwangwang na gobi. Biglang may lumapit kay Yefan. Sa sandaling lingunin ni Yefan, nakita niya na ito ay isang eskrimidor na liwanag at anino na binubuo ng makukulay na sinag ng liwanag, na may mahabang buhok na kamakaway, at isang matangkad at tuwid na tindig, hawak ang espada sa isang kamay at bitbit ang kabilang kamay sa likod niya, matikas at matikas. Bagamat ito ay isang energy body lang, makikita pa rin ang bawat hakbang ng eskrimidor na ito ay naglalabas siya ng tiwala sa sarili na siya ang hari ng mundo at kung sino ang hindi ako. Oo. Nakaramdam si Fan ng panginginig sa buong katawan niya. Ang mga mata ay sumabog sa nakakapasong kinang. Huwag. Sa pamamagitan ng isang hula, nakikita ang bilis ng diskarteng ito na may hawak na espada, makatitiyak si Yefan na ito ay ang angkan ng Xuanyuan. Siguradong hindi siya nagkamali ng hula. Ang Xuanyuan clan ay talagang nag-iwan ng anino sa kanyang sarili, at narito siya bilang bahagi ng paglilitis. Ang paghahambing ng puso sa puso, si Yefan mismo ay naghahangad na may matutong mag-espadahan kasama niya, at malamang na ganoon din si Ji Xuanyuan, kaya hindi niya palalampasan ang pagkakataong ito. Kahit na ito ay nag-iiwan lamang ng isang multo, ito ay upang matugunan ang kagustuhan ng isang tao mula sa ibang anggulo. Dumating ka talaga. Yeah. Tuwang-tuwang ngumisi si Fan, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Xuanyuan Phantom, hindi nangangahas na maliitin. Siya. Maaaring maramdaman na ang multo na ito ay simpleng presyon ng enerhiya sa itaas ng Chanzen. Kung siya ay nasira at nasa panganib, ang pagsubok ay matatapos bilang default. Ang Xuanyuan Phantom ng makulay na sinag ng liwanag ay gumuhit ng isang pagkabigla, at lumitaw sa harap ni Yefan sa isang iglap. Bang! Oo.
Nakita ni Fan ang pagkakataon, at tumawid ang kanyang espada sa bar, nakaharang lang sa front sword. Ngunit ang energy long sword ng Phantom ay bumaba ng 180 degrees sa hindi kapanipaniwalang anggulo, gumuhit ng half moon arc at bumagsak patungo kay Ye Fan. Si Ye Fan ay hindi pa nakakita ng sinumang gumamit ng espada na tulad nito dati, at wala siyang oras upang baguhin ang landas ng espada, kaya tumalon lamang siya pabalik upang maiwasan ito. Ngunit ang multo ay lumapit, at sinaksak ang bumagsak na espada ng maayos pasulong, diretso sa lalamunan ni Ye Fan. Kasabay nito, iniiwasan din ng posisyon na ito ang posibleng ruta ng espada ni Ye Fan. Kinailangan ni Ye Fan na umiwas muli, at kasabay nito ay hamarang sa kanan gamit ang isang espada. Ang multo. Oops! Nalaman ni Ye Fan na hindi niya maiiwasan ang espadang ito. Sa desperasyon. Muling nagpatawag ng espada si Ye Fan, at ginamit ang kanyang swordsmanship para itulak ang espada palayo gamit ang isang ding. Huminto sa pag-atake ang multo, na parang hindi niya inaasahan na magkakaroon ng maraming pakulo si Ye Fan, at nagsimulang suriin muli ang lakas ni Ye Fan. Pinagpawisan si Fan, ngunit nagulat siya at natuwa. Matagal na siyang hindi nakakakilala ng ganyang kalaban. Hindi niya talaga maisip ang rutang ito ng espada. Kahit na alam mo ang ilusyon ni Xuan Yuan sa oras na ito, maaari mo pa ring mapagtanto na ang espada ay nasa mga kamay ni Xuan Yuan, at ang ganoong uri ng libre at pabago-bagong mga galaw ay isa lamang palas level na sining ng espada. No trick wins, there are tricks. Marahil maraming advanced swordsman ang makakaintindi, para hindi mapigil ang mga trick. Pero, mas mataas ang kaharian, mas mailap na makikita na, may mga pakulo para manalo ng walang pandaraya. Ang kapangyarihan ng A. Ang trick ay tiyak na mas malakas kaysa doon ng walang trick, dahil ang mga trick ay maaaring maingat na pinakintab sa pamamagitan ng advanced drills. Ang susi ay ang mga trick ay dapat na makapagpigil lamang sa kalaban. Xuan Yuan. Ang landas ng espada ni Is ay dumaan sa yugto kung saan siya ay natatakot na matarget at hindi nang ahas na tapusin ang kanyang mga galaw ng espada. Sa bawat galaw niya, talagang gumagamit siya ng set of moves na na-rehearse niya sa isip niya. Isa. Sunod-sunod, sa sandaling gumawa ng isang hakbang, sa katunayan, ang lahat ng mga sumusunod na sitwasyon ay isinasaalang-alang, at palagi kaming nanghuhula ng maaga at tinatalo ang kaaway. Upang ilagay ito. Prangka, kahit na ang kalaban ay walang tiyak na gawain sa paggalaw, mabibilang ng Xuan Yuan clan ang iyong iba't ibang reaksyon. Ang galaw niya ay instant. Biglang nakaramdam si Ye Fan, hindi mahalaga kung siya ay mabilis o mabagal, matalino o mabangis, ang Xuan Yuan clan ay nagsasagawa ng inisyatiba, pinipigilan siya, at naghahanap ng mga butas. Noong una, inakala ni Ye Fan na ang kanyang pagiging eskrimidor ay hindi matatalo sa malapit na labanan. Ngayon, na muli kong nakuha ang malinaw na pangunawa, walang katapusan ng pag-aaral, at walang katapusan ng kendo. Matapos ang mahigit 10 segundong katahimikan, biglang tumindi ang multo. Muling bumangon ang aura ng pamimilit, at kasabay nito, isang lumalakas na espiritual na pamimilit ang sumugod kay Ye Fan. Namamaga ang ulo ni Ye Fan, at naramdaman niyang hindi maganda ang sitwasyon. Xuan Yuan. Tila isinaalang-alang ng Phantom ang mahinang espiritu ni Ye Fan, at nagsimulang ipakita ang kanyang swordsmanship at espiritual na kapangyarihan ng magkasama. Dobleng pagkakawatak-watek. Naramdaman ni Ye Fan na hindi niya ito matiis, at muling naglaho. Kasabay nito, ang siyam na pagbabago ng dragon ay tumatakbo, at ang kaluluwa ng dragon ng apoy na dragon ay nagpoprotekta sa primordial na espiritu. Sa isang iglap, muling naramdaman ni Ye Fan ang kanyang ulo. Nang makitang sasaksakin na siya ng espada, ibinuka niya ang mga pakpak ng kaliskis ng dragon sa likod niya. Bumangon ka na. Oo. Ang mga pakpak ng espada ng Fan ay pumutok, at ang kanyang figure ay tumaas sa langit, iniiwasan ang espada ng multo. Gayunpaman. Diretso pa ang multo, hinabol siya. Oo. Ang Fan ay natatakpan ng ginintuang pulang apoy, at nalaman na ang itim na higanting espada ay hindi makayanan ang napakadalas ng pag-atake, kaya pinalitan niya ito ng hindi kilalang magaling na asol na liwanag na mahabang espada. Bang bang bang. Gitling. Sa kalagitnaan ng hangin ng trial field, ang mga sword lights ni Ye Fan at Xuan Yuan Phantom ay patuloy na kumikislap sa mga bato at sa mga depressions. Sa estado ng dobleng pagkakawatak-watek at ang walang kapantay na layunin ng espada, sa wakas ay nagawang labanan ni Ye Fan ang multo sa oras na ito. Bagamat si Ye Fan ay nasa passive defense at pinigilan at hindi maka-counterattack, hindi niya masabi kung gaano siya kasaya. Siya. Patuloy na naramdaman ang paggalaw ng espada ni Xuan Yuan Phantom, at naunawaan ang mga sekreto ng kendo, tulad ng isang espongha na sumisipsip ng tubig, na patuloy na sumisipsip ng asensya ng kendo ni Xuan Yuan. Keng 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 keng. Ang mga galaw ng espada ng tagahanga ay patuloy na humahamon sa limitasyon, na gumagawa ng isang makakapal na tunog ng pagiyak ng espada. Ni hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong gamitin ang sarili niyang sword intention moves, at hindi siya binigyan ng Xuan Yuan illusion ng pagkakataong lumaban. Hindi ka panipaniwala. Isa lamang itong ilusyon na iniwan ni Emperor Xuan Yuan.
Isang ilusyon na pumipigil sa kanyang pagiging espada. Sa mas mababa sa ang ganitong uri ng presyon ay hindi kailanman nakita bago. Siya. Alam niya na kung pipiliin niyang isuko ang pagsubok sa oras na ito ay higit pa sa sapat upang makapasa sa pagsubok sa kanyang sarili. Gayunpaman, mas mahirap, mas nag-aatubili si Fan na huminto sa pakikipaglaban, at gusto niyang mas maramdaman kung gaano siya kalayo sa Xuanyuan clan. Sa sandaling ito, huminto sa pag-atake si Xuanyuan Mirage at kumislap ng 12-dosenang metro ang layo. Napabuntong hininga si Fan. Kumokonsumo pa rin ng maraming pera ang ganitong uri ng high-intensity confrontation. Maingat niyang hinawakan ng espada at hindi ng ahas na maging pabaya. Talagang nagsimulang suriin muli ng ilusyon ang lakas ni Fan, at nagsimulang magsimula ang pressure ng aura sa paligid. Naramdaman ni Fan ang pressure. Zizi. Sa lahat ng direksyon, isang malaking halaga ng espiritual na enerhiya ang bumuo ng marahas na agos, na bumubuhos sa Xuanyuan illusion. Ang Phantom A. Sword Intent Corsia na wala kanina ay biglang sumulpot sa trial field. Imperial Sword Intent. Natigilan si Fan nang makitang ang espada na nasa kamay ni Xuanyuan Phantom ay nilagyan ng dampi ng layunin ng espada sa antas ng emperador. Ito ay isang strand ng sword intent na iniwan ni Xuanyuan Wangdi sa ilusyon. Kabanata 1932 Supremo. Naramdaman ni Fan na tumayo ang lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Bagamat isa rin siyang Emperor-level swordsman, maaaring itinaas na ni Emperor Xuanyuan ang larangan ng swordsmanship sa tugatog ng Heart Sword, o kahit na ang pinakamataas na sword free. At ang walang kapantay na sword intent ni Fan, kahit na gamitin niya ang trick na ito ng pinakamataas na antas ng kabutihan, ay umabot lang sa threshold ng Heart Sword. Marahil, kapag ganap na niyang makontrol ang purgatoryong espada na demonyo na ipinanganak mula sa puso ay maituturing siyang tunay na nakakabisado sa kaharian ng espada ng puso. Dahil dito, napakalinaw ni Fan, kung gaano ang kaharian ng sword intent ay maaaring mapabuti ang kapangyarihan ng sword intent. Kahit na ito ang pinakamataas na antas ng kabutihan sa threshold ng Heart Sword, tiyak na higit ang kapangyarihan nito kaysa sa iba pang walang kapantay na paggalaw ng sword intent. Sa oras na ito, ang Xuanyuan illusion ay nakakuha lamang ng bakas ng natitirang sword intent ni Emperor Xuanyuan, ngunit ang kapangyarihan na nagmumula dito ay nagparamdam kay Fan, na nawasak na sa ikalawang antas, na tumaas ang presyon. Ito ay isa lamang tipak ng espadang layunin mula sa isang ilusyon. Kung ang pangunahing katawan ay hamampas ng isang espada sa harap niya, hindi ako nangangahas na isipin iyon. Bagaman, libo-libo ang nasa isip ko, sa totoo lang, ilang segundo lang ang lumipas. Ang Xuanyuan illusion ay hindi nagbigay kay Fan ng maraming oras upang huminga, at walang magarbong paggalaw. Medyo nasa ilalim lang ng kanyang mga paa, diretso siyang sumugod kay Fan. Ito ba? Natigilan si Fan. Kung hindi siya nagkamali, ang espasyo sa kanyang harapan ay umiwas sa sandaling ang multo ay tumama sa espada. Oo. Ang espasyo ay tila sa takot, at iniwasan ito ng direkta. Ang multo ito. Space, sa harap ng Xuanyuan illusion, wala na. Sa isang iglap. Ang espadang ito ay sumasaksak, walang hindi kinakailangang basura, at kahit ang distansya ng saksak ay ang pinakamaikling. Mabilis. Masyadong mabilis. Oo. Hindi pa nakakita ang Fan ng ganoon kabilas na aksyon. Napakabilis na espada. Napakabilis na layunin ng espada. Ang susi sa ganitong uri ng bilis ay hindi na ang proseso ay maikli, ngunit na walang proseso sa lahat. Meron ako. Nakita lahat ng kalaban, kahit anong pakulo, dapat may move process. Kahit na ang Voidcast Space Magic, libu-libong milya sa isang iglap, ngunit ginagamit din niya ang mga batas ng maliit na espasyo, mayroong isang proseso ng paghahagis ng mga spells, hindi pinapansin ang espasyo. Pero, ang espadang ito ng Xuanyuan clan ay binaliwala na ang espasyo at lahat. Sa harap ng kanyang Emperor Sword Intent, space ay kailangang magbigay daan. Ang distansya ay wala sa lahat. Oo. Nag-alinlangan pa si Fan na kung ito ay hindi isang pagsubok, o kung siya ay sadyang naglalabas ng tubig, ang espada ng Xuanyuan clan ay pumasok na sa kanyang katawan. Kidlat, habang iniisip ito, hindi sumuko si Fan. Siya ay nagkaroon ng paunang paghatol, at ang sword fighting technique ay agad na inilabas, at isang espada at kalasag ay nabuo na sa kanyang harapan. Anuman ang plano ni Xuanyuan Mirage, iniisip niyang ipagtanggol muna. Ngunit, sa sandaling binitawan niya ang espada at kalasag, napagtanto niya na siya ay nakagawa ng isang malaking pagkakamali. Tapos na. Oo naman. Sapat na. Ang gininto ang apoy na mahabang espada ay dumaan sa espada at kalasag na parabang hindi ito nakatagpo ng anumang mga hadlang. Hindi rin nasira ang mga espada, binaliwala lang. Ang espada at kalasag na pinalapot ni Fan ay parang salamin na bulaklak at water moon, sa harap ng Xuanyuan illusion, wala itong silbi. Utos. Ito ay isang maayos na pagdurog. Ang Imperial Sword Intent ni Emperor Xuanyuan ay binibigyang kahulugan ng isang uri ng supremacy. Kung ito man
ay space o espada ni Ye Fan, sa harap ng sword intent ni Xuan Yuan, dapat ibalik ang priority. Hanggat gustong pumasa ng kanyang espada, maaari niyang direktang baliwalain ang kalawakan, sword shield, at maging ang lahat ng nasa ibaba ng kanyang kaharian. Nangangahulugan din ito na hindi na ito mapipigilan ni Ye Fan. Kung hindi sapat ang kanyang kaharian, wala siyang magagawa kundi ang umiwas o mag-counterattack. Imposibleng mag-counterattack, hindi mo matalo ang kalaban. Umiwas ay ang tanging pagpipilian. Pero, sa ilalim ng pagkawatak-watik ng pangalawang layer, ang bilis ng Ye Fan ay umabot na sa limitasyon, at ang mga pakpak ng espada ng kaliskis ng dragon ay nakikipagtulungan sa katawan, kaya walang paraan upang umatras ng mas mabilis. Oo. Sinubukan ng Fan na bumawi at ginawa ang tanging hakbang na makakaiwas sa espadang ito, triple disintegration. Matapos makaranas ng triple disintegration ng 2 beses, alam niya na ang kanyang kasalukuyang katawan ay dapat na makayanin ang triple disintegration sa loob ng isang yugto ng panahon. Triple solution. Biglaan. Basta. Nang si Ye Fan ay gumawa ng paghatol at malapit ng magwatak-watak, ang ilusyon at ang gintong apoy na espada, pati na ang sword intent portion, ay biglang naglaho. Sa walang laman. Tumayo si Ye Fan na tulala saglit, at pagkatapos ay unti-unting natauhan. Siya. Natalo na. Ang paglilitis ay isang paghatol, ang tibak na ngayon ay papatay sa kanya, kaya agad itong nagtatapos. Kung tutuusin, hindi ito totoong labanan, at imposibleng lumaban hanggang kamatayan. Hanggat hindi ito mapipigilan ng mga sumusubok, ito ay matatapos. Hoy! Inalis ni Ye Fan ang lahat ng kanyang mga espada at bumantong hininga. Hindi nakakahiyang matalo. Gayunpaman, ang lasa na ito ay nagpaparamdam pa rin kay Ye Fan na medyo hindi komportable. Ito, masyadong pervert. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng gayong dominanteng layunin ng espada. Alam na alam ni Ye Fan na napakaliit na ng kanyang nabuong layunin ng Emperor level na sword. Ang walang kapantay na imperial na swordsmanship na naunawaan ni Ji Xuan Yuan, sa kasalukuyan, ay tila malayo sa kanyang walang kapantay na imperial swordsmanship. Siguro. Sa hinaharap, kapag naabot niya ang kanyang kaharian, makakalaban niya ang Xuan Yuan clan, ngunit ngayon, wala na siyang pagpipilian. Malapit na. Ang susi ay, ang sarili kong, walang kapantay, mayroon ba talagang pagkakataong maabot ang antas ng, walang kapantay, ng Xuan Yuan? Ang supremacy ng Xuan Yuan. Anong direksyon ang dapat sa kanya? Kung pag-uusapan, nang maunawaan niya ang wuswang sword intent, nagkaroon siya ng sublimated na pag-unawa sa kanyang sariling kapalaran at karanasan. Sa langit at lupa, isang tao at isang espada, noon lang niya napagtanto ang walang kapantay na talino ng emperador. Ngunit higit pa riyan. Kinakatawan nito ang sarili sa nakaraan, ang sarili na, bagaman walang magawa, lumalagong hindi sumusuko at nananakop sa lahat. Para sa mas malalim na antas, kung ano ang ibig sabihin ng wuswang, walang ideya si Ye Fan. Ito ba ay talagang purong pagkawasak, at pagtaas ng kapangyarihan? Nadama ni Ye Fan na dapat siyang mag-isip ng mas malalim. Marahil, makatutulong para sa kanya na makabisado ang espada ng puso. Mukhang hindi niya talaga alam kung bakit lumakas ng gusto ang kapangyarihan ng demonyong espadang purgatorio, halatang akin lang, pero bakit hindi ko magamit ang ganoong klase ng makapangyarihang sword intent? Oo. Kumunat ang noo ni Fan at nag-isip. Talagang marami siyang nakinabang sa labanang ito. Tamang-tama, kailangan niyang makipaglaban sa mga masters para umunlad. Sa ilalim ng kanyang mga paa. Huminga siya ng malalim at inayos ang kanyang kalooban. Bagamat pinagsisihan niya ito, dapat siyang magkaroon ng positibong saloobin at magtrabaho ng mas mabuti sa hinaharap. Sa isang sparse screen sa tabi ng exit, lumitaw ang isang linya ng nilalaman. Ye Fan, Heaven Grade, 9th Grade. Ye. Kumunat ang noo ni Fan. Hindi niya masyadong alam kung ano ang ibig sabihin ng grade na ito. Nakatuon siya sa sumusunod na 2 opsyon. Isa publiko ito, panatilihing anonymous ang iyong pangalan. Kabanata 1933 Giant Shock. Noong 1933, hindi nagatubili si Ye Fan, at nag-click sa opsyong incognito. Ang isa pang linya ng mga salita ay agad na lumitaw sa screen, kung ayaw mong ipakita ang mga bundok at hamog, maaari mong piliin ang Wind Without a Trace, kung hindi, piliin ang Yan Go's Voice. Oo. Natigilan sandali si Fan, pero may option pa rin, anonymous silang lahat, bakit kailangan mo ng No Trace? Oo, tinatayang kapag lumabas ang ilang tao, makikita sila ng iba at malalaman kung sino ang nagsagawa ng pagsusuri, kaya ang pagpipiliang ito ay nakalaan. Si Emperor Xuan Yuan ay lubos na nag-iisip. Gusto niya talagang protektahan ang ilang kabataan. Pero hindi niya mabura, pero gusto niyang makuha ang grade na ito para madali siyang makapasok at makalabas ng academy. Nag-iwan ng boses si Yan Guo. Tumango si Ye Fan. Ang screen ay ipinapakita, ang puntos ay nakalaan, mangyaring iwanan ang ilusyon. Oy, medyo matalino, ngumisi si Ye Fan. Kaagad, naramdaman ito ni Ye Fan, at pagkatapos makumpirma na walang tao sa labas, ini-swipe niya ang kanyang card.
Tamang-tama, lumitaw ang berdeng ilaw, at maaari siyang pumasok at lumabas sa akademya at sa silid-aklatan ng may kapayapaan ng isip. 10 minuto na lang pagkatapos ng paglalakad niya. Tahimik na tumalikod, yumuko ng mababa sa Xuanyuan illusion, nagpahayag ng kanyang taos-pusong pasasalamat, at pagkatapos ay naglakad palayo. Upang hindi maghinala ang mga tao, sadyang lumihis si Ye Fan, dumaan sa medyo maliit na kalsada, na nagbabalak na dahan-daang lumabas ng akademya. Pero sa kalagitnaan pa lang, bigla kong nakita ang isang malaking grupo ng mga clan disciples mula sa academy sa harapan nila, parang baliw, na nagmamadali patungo sa direksyon ng ilusyon. Napakunot ang noo ni Ye Fan, at nakaramdam siya ng masamang premonition sa kanyang puso, kaya nagmadali siyang pakinggan ang sinasabi ng mga dumaraan na estudyante. Paano ka nakalakad? Nagmamadali ka bang mag-reincarnate? Ano ang malaking bagay? Hindi mo ba nabasa ang online college forum? May pumiga kay Yingmo. Ang listahan ay pinalitan. Paano ito posible? May makakatalo kay Yingmo na Wuchi. Hindi rin. Ito ang pinaka-pervert. Tingnan mo ngayon. Isang grupo ng mga alagad ng angkan, ang iba ay tumatakbo ng mabilis, habang ang iba ay tumatakbo habang nakikipag-usap sa telepono, o nagpapadala ng mga mensahe, tila ang kilusan sa listahan ng Xuanyuan God of War ay nakaapekto sa buong Xuanyuan Academy. Napalunok si Ye Fan. Ang lalamunan, pagkamot ng buhok, ang listahang ito. Walang sorpresa, dapat ako iyon. Pero, ang problema, pinili kong incognito. Teka. Oo. Biglang nagising si Fan. Hindi kaya. Itong anonymity, say no lang para ipakita ang iyong pagkakakilanlan. Pero nasa listahan pa rin. Siya. Biglang naalala na ang wind without a trace, sa likod niya ay nangangahulugan ng pagsukos sa listahan. Pupunta ako. Tinakpan ni Ye Fan na padiin niya ang kanyang noo at nagpasalamat sa pamilya Xuanyuan ngayon lang, ngunit sa sandaling ito ay hindi niya maiwasang manirang puri, Ji Xuanyuan, matandang lalaki, hindi ka makapagsalita ng maayos. Ito ba? Sabihin lang, nasa listahan ba ito? Hindi pa ba tapos? Pagkatapos ng lahat, siya ay isang emperador. Sa palagay ko kailangan niyang pag-usapan ang tungkol sa mga card. Si Ye Fan ay nalito saglit, at pagkatapos mag-isip tungkol dito, balak pa rin niyang pumunta at makita para sa kanyang sarili. Anong nangyayari? Habang sinusundan ng karamihan, nalaman ni Ye Fan na hindi lamang ang napakaraming anak ng angkan, kundi pati na rin ang maraming guro at kawani sa akademya na nasa kaharian na humuhubog sa espiritu at walang kamatayan. Ang mga ekspresyon ng bawat isa ay nasa sabik, seryoso, o kahina-hinala. In short, lahat sila ay nasa mataas na espiritu. Malinaw, sa pagkakataong ito ang pagbabago ng Xuanyuan God of War Rankang ay nakakuha ng atensyon ng buong akademya. Sa oras na iyon, ang Illusion Plaza ay puno ng mga tao. Mayroong higit sa 100,000 mga mag-aaral sa Xuanyuan College, at sa sandaling ito, mayroong 20,000 hanggang 30,000 katao ang sumugod na. Oo naman, walang pagkukulang ng mga taong gustong sumali sa kasiyahan. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Ungol ni Ye Fan sa kanyang puso. Siya ay ayaw ding sumiksik pasulong, nakatayo sa isang flower bed na higit sa 100 metro ang layo, at nakikita na ang sitwasyon malapit sa listahan. Anong ginawa? Tumawa siya na may mga estudyanteng umakyat pa ng ilang puno para makakita ng malinaw. Ang eksena ay, ngunit mas maraming tao, na tumitingin sa unang posisyon sa listahan ng Xuanyuan God of War, ay nagpakita ng nabigla at hindi kapani-paniwalang ekspresyon, ito ay isang kaluluwang wala sa katawan. Lahat naging kahoy na tao. Noong una, inakala ni Fan na ang mga ekspresyon ng mga taong ito ay medyo mapangahas, ngunit pagkatapos tingnan, naramdaman niyang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Oo. Pumikit ng gusto ang Fan, ito. Paano ito mangyayari? Hindi katakataka na 10,000 tao ang natulala. Si Ye Fan mismo ay hindi inaasahan na magpapakita ng ganoong resulta. Xuanyuan God of War Rankang. No. Isa, Anonymous. Grade, nakakagulat sa nakaraan. A conspicuous tent ang kapansin-pansing white gold flame font ay nagninangas na parang tunay na apoy sa listahan. Kung ikukumpara sa mga purong asul na font sa ibaba, para itong isang hari na umaapak sa grupo ng mga langgam, na minamaliit ang mga karaniwang tao. Ang lalong nagpakilig sa puso ng lahat ay ang Shocking the Ancients and Shining the Present. Ito ay isang buong bagong klase. Nakakaloka ang nakaraan. Anong grado ang oras na ito? Hindi pa ito nakita dati. Mas mataas ba ito kaysa sa mga mapagpakumbaba na bayani? Ikaw. Kailangan itanong. Ang mga mapagpalang bayani ay ginto. May lumitaw na ba? Oh my God! May rank talaga na mas mataas kaysa sa mga bayani. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan simula nang lumitaw ang Xuanyuan Illusion. Definitely. Kung hindi, bakit palaging iniisip ng lahat na ang yabang ang pinakamataas? Ang tanong ay, ilang grado ang sapat? Sa itaas, mahirap sabihin kung ilang grado ang langit. Hindi ba't ang Heavenly Venerate ay makakarating lamang sa unang baitang ng Heavenly Grade? Ngunit ang Heavenly Venerate ay mayabang din sa mga bayani. Ang taong ito kaya ang hari ng langit. Hindi ito maaaring Heavenly Emperor. Imposible. Ngayon ang mga estudyante lang ng ating kolehiyo ang maaaring pumasok sa ilusyon,
at hindi sila makakapasok ng hindi na swipe ang student card. Sa mga estudyante, hindi ito makukuha ni Chanzen. Ako, pinaghihinalaan na may problema sa ilusyon. Pagkatapos ng lahat, ito ay 10,000 taon na, at maaaring masira ito sa isang lugar. Tama, siguradong may mali sa ilusyon. Nang sabihin ito ng ilang tao, maraming puntos ang tumugon, iniisip na mali ang ilusyon. Talagang ayaw nilang maniwala na ang gayong halimaw ay lumitaw sa mga batang ito na kapareho ng edad. Bukod dito, may mga makalangit na hari at makalangit na mga emperador sa mga estudyante. Paanong walang makakaalam? Ito ay talagang napaka hindi kapanipaniwala, at sa palagay imposibleng isipin ito. Gayunpaman, kahit na hindi sila naniniwala na ito ay totoo, ang libu-libong mga mag-aaral sa eksena ay puno ng pagkahumaling sa nakasisilaw na pamagat. Tungkol sa tunay na katawan ng hindi kilalang taong ito, si Efan mismo ay mabilis na kumalma. Pagbaba ko, hindi ko akalain na malaking bagay ito nang tingnan ko ang malalaking karakter na, nakakagulat ang mga sinaunang tao at nagniningning ngayon, na nagliliyab sa apoy ng plat. Kung tutuusin, alam niyang malayo pa ang kanyang lalakbayin, at ang kanyang kalaban ay hindi ang grupong ito ng mga clan students. Sa kasalukuyan, ang mga taong ito ay mas hilig na maniwala na ito ang pagkakamali ni Xuanyuan Illusion na isang magandang bagay din para sa kanya. Habang tahimik na aalis si Efan, napansin niya na may ilang makapangyarihang tao na papalapit dito. May mga mas excited na boses mula sa mga mag-aaral, nandito na si Dean. Nandito na rin ang Vice Dean. Oo naman, na-alerto na ang Dean. Natatakot ako na alam din ito ng Imperial Court. Ngayon ay maaari mong palaging malaman kung ito. Nakakagulat ang grupo ng malalakas na lalaki na dumating. Huminto si Efan, nakaramdam ng kaunting pagkabalisa, kaya kinailangan niyang maghintay at makita. Kabanata 1934 ang 10 hari sa langit. Nang muling huminto si Efan, isang pamilyar na figure sa tabi niya ang tumakbo at tinapik siya sa balikat. Ikaw Fan. Pumunta ka rin para makita ang saya. Magiliw na ngumiti si Ye Danqing, kanina lang kita hinahanap, at siguradong nandoon ka. Casual na sabi ni Fan. Di ba, lahat ng tao sa akademya ay nagtakbuhan dito ngayon. Maraming guro at estudyante ang dumiretso sa gitna ng klase, at lahat sila ay tumakbo nang marinig ang balita. Natatakot ako na hindi magtatagal ay darating din ang mga opisyal ng dinastiya. Kung totoo itong shocking the ancients and shining today, kung gayon ang akademya at ang dinastiya ay dapat na lubusang mag-imbestiga kung sino ang taong ito. Ang pag-iisip tungkol dito ay kapanapanabik, ang mukha ni Ye Danqing ay puno ng chismis at pananabik. Napaawang ang bibig ni Ye Fan, kailangan pa rin ng dynasty ng masusing pagsisiyasat. Para sa isang malaking hakbang. Siyempre, hindi mo man lang iniisip, ang mga master sa itaas ng Chanzen na sinubak ni Emperor Xuanyuan, ay nakakuha din ng disdain, ang ranggo ng isang grupo ng mga bayani. Ito. Time the shock of the past and the present, at least it has to be the king of heaven to get it, diba? Ang hari ng langit. Alam mo ba? Ano bilang karagdagan sa mga panginoon ng sekta, ang alam ng lahat ay ang 3 santo, 5 emperador at 10 hari sa langit. Ibig sabihin, sa 10 bilyong tao sa dinastiyang Dasheng, ang lahat ng mga magsasaka mula sa angkan, ang pamilyang pinili, ang mga sekta, at ang mga tao ay nagsasama-sama. Mga hari sa langit ang mga sikat na master sa itaas ay isa lamang sa daan-daang milyong tao. Ngayon ang prehistoric na mundo sa pangkalahatan ay mapayapa, at halos lahat ng 12 santo ay hindi pa namumuno sa mundo. Sa makatuwid, ang mga emperador at mga hari ay halos lahat ay kumakatawan sa ganap na katayuan at kapangyarihan. Hindi. Sa pagsasalita tungkol sa iba pang mga bagay, ang din ng aming Xuanyuan Academy, si Xiao Waisu, ay isa sa 10 makalangit na hari. Ang din ng Xuanyuan Academy ay katumbas ng din ng mga anak ng clan sa mundo, at lahat ng anak ng clan na nagtapos ay kanyang mga estudyante. Ikaw. Isipin mo, ito ay isang upuan na kwalipikadong upuan ng mga ordinaryong tao. Kahit si Chanzen ay hindi kwalipikadong umupo sa batang ito. Nakikinig sa excitement ni Ye Danqing, lalong kumunat ang noo ni Ye Fan. Parang, medyo nahirapan ako. Bagamat marami ang nakinabang sa pagsubok na ito, mayroon ding mga problema sa hinaharap. Sinulyapan niya ito. Ang din at ang kanyang partido sa harap nila ay nakarating na sa ibaba ng God of War ranking. Lahat ng estudyante at guro ay hindi nang ahas na lumapit. Padalos-dalos, ngunit nanatili sa isang tiyak na distansya. Ang babae, na nakasuot ng mahabang red gold phoenix totem dress, ay nakatayo sa harapan ng grupo. Siya na ngayon ang dekano ng Xuanyuan Academy at isa sa 10 hari ng Great March, si Xiao Waisu. Bago dumating si Ye Fan sa akademya, nalaman niyang ayon sa impormasyon ng babaeng ito, ang Phoenix Clan's Phoenix ay naging din ng akademya sa loob ng mahigit 20 taon. Bilang isang babae, maaari niyang kumbansihin ang angkan ng mundo, at nakaupo sa ganoong kataas na posisyon, natural na mas hindi mapag-aalinlanganan ang kanyang lakas. Ikaw Fan. Ikaw Fan. Nakikinig ka ba kung ang isang Heavenly King, o kahit isang Heavenly Emperor, ay biglang lumitaw sa aming Xuanyuan Academy? Sa tingin mo ba ay malapit ng manginig ang dinastiya?
Pagkatapos ng lahat, ang bawat dagdag na heavenly venerate sa clan ay isang banta sa Dasheng Dynasty. Biglang may extra heavenly king. Kung ito ay isang estudyante pa rin, hindi ba ito ay isang walang katulad na henyo? Natatakot ako dun. Kahit ang kataas-taasang emperador ay hindi maupo. Pagkatapos ng lahat, ang pinili ay may 2 santo ngayon, at ang aming angkan ay mayroon lamang 1 santo. Kung mayroon din tayong 2 santo sa hinaharap, kung gayon ang sitwasyon ay. Si Ye Danqing ay mukhang mapanlikha. Yeah. Sabi ni Fan, habang nakikinig siya, mas masama ang pakiramdam niya. Masama. Paano niya nakalimutan ang bagay na ito? Ang korte na ito ay itinatag ng pinili, at kung siya ay isang anak ng kanyang angkan, kung siya ay kumilos ng labis na kapansin-pansin, hindi ba ito magiging isang problema? Isang tinag sa mata ng dynasty. Ang napiling royal family ay madaling hahayaan ang isang kabataang lalaki na may potensyal na maging isang santo na lumaki ng maayos. Natatakot ako na kahit na hindi mo ito patayin ng direkta, ang mga paraan ng pagdudulot ng pinsala sa dilim ay ganap na kailangan. Hindi ito biro. Sa sandaling si Ye. Naisip ito ng Fan, lalo siyang nag-alala kung paano ito hinarap ni Xiao Waiso at ng iba pang matataas na opisyal ng ospital, kaya humakbang siya. Hoy! Ikaw Fan! Bakit ka pupunta? Pupunta ako upang tingnan, sabi ni Ye Fan. Napakalayo nito at napakaraming tao, at hindi marinig ng mga tainga ni Ye Fan ang sinasabi ng mga taong iyon. Huwag ka masyadong maglalapit, yung mga nasa harap hindi madaling guluhin, huwag kang masaktan. Medyo nag-alala si Ye Danqing, bumantong hininga, at kinailangang kumagat ng bala at pumisil pasulong. Gayunpaman, hindi nagtagal at napagtanto ni Ye Danqing na hindi niya talaga kayang sabayan ang mga yapot ni Ye Fan. Marami sa mga ito sa malapit. Nakikita si Ye Fan. Tulalay Danqing, tahimik na tinitigan ni Xiao Waiso ang linya ng mga puting gintong flame font sa loob ng mahabang panahon, maraming iniisip ang sumalubong sa mga mata ng Phoenix, na parang may iniisip. President, ang Xuanyuan illusion ay maaari lamang ipasok sa pamamagitan ng pag-swipe ng student status card ng estudyante. Ang mga batang ito sa akademya ay walang longevity realm. Paano sila makakakuha ng grado na mas mataas kaysa sa mga bayani? Sa tingin ko ito ay halos Xuanyuan illusion. Ang isang maliit na pagkakamali, pagkatapos ng lahat, ito ay 10,000 taon, maaari ka ring makahanap ng oras upang suriin ito sa isang malaking sukat. Sa tabi, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng blue-gray na stand-up collar coat na may maikling buhok at mukhang seryoso, ay labis na nag-aalala tungkol dito. Ang hindi kilalang mga resulta ng nakakagulat na sinaunang panahon ay tila hindi kapanipaniwala. Zhuang Ye, bilang vice-presidente, master ka rin ng 3 antas ng Chanson, at anak ka rin ng Shenlong clan. Ang ilusyon ay ang obra maestra ng iyong ninuno na si Xuanyuan the Great. Sa palagay mo, dahil ba ang iyong mga ninuno ay may mataas na posibilidad na magkamali, o mas malamang na magkamali ka? Tumalikod si Xiao Waiso at nagtanong kasama. Isang nakakalokong ngiti. Nanigas ang mukha ni Zhuang Ye, ako. Natural na hindi maihahambing sa mga ninuno ng Xuanyuan, ngunit din. Sa tingin mo ba ay may mga eksperto sa itaas ng Chanson sa mga estudyante? Ito ay masyadong mapangahas. Hindi ko alam. Pero sa madaling salita, basta na-swipe ang card, kahit sino ay makapasok. Hindi ko magagarantiya na may isang master na humiram ng card ng isang mag-aaral at pumasok upang subukan ito. Paano kung subukan? Sabi ni Xiao Waiso na may nakaka-relax ng ngiti. Nang marinig ito ni Zhuang Yi, agad siyang tumango at nagsabi, napakatotoo ng sinabi ng Dean. Ngunit ito ay hindi pinahihintulutan ng aming mga malinaw na regulasyon. Kung sobrang random ng lahat, hindi ba magiging substitute exam? Ito ay isang malubhang paglabag. Oo, kung ito ay talagang pagsubok sa ngalan ng isang tao, ito ay isang hindi pa nagagawang sitwasyon, napabuntong hininga si Xiao Waiso, kailangan itong mag-imbestiga. Kailan? Narinig ito ni Zhuang Yi, agad siyang lumingon at mataimtim na tumingin sa paligid. May bakas ng paglilinang, kumalat ang boses sa buong parisukat, malinaw na itinakda ng Xuanyuan Academy na mula noong sinaunang panahon, hindi pinapayagan na humanap ng taong papalit nito para sa pagsubok sa ilusyon. Sino ba yan? Nakahanap sila ng master na papalit sa assessment. Kung hindi ka tatayo ngayon, kapag nalaman namin, siguradong matindi ang parusa mo. Nagkatinginan ang lahat ng estudyante na nagtataka, tumahimik ang lahat, medyo kinakabahan, pero walang gumawa ng ingay. Sa tingin mo ba ito ay isang biro? Akala mo kung hindi natin malalaman ang anonymous identity, may tatago talaga natin sa langit. Walang airtight wall sa mundo. Ito ay isang resulta na kalalabas lamang. Ang sinumang lumitaw dito sa loob ng 1 oras ngayon ay pinaghihinalaan. Mayroong mga tao sa lahat ng dako sa akademya. Sabi ni Zhuang Yi habang nakadilat ang mga mata. Si Ye Fan ay nakatayo sa karamihan, at hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting tambol sa kanyang puso. Bagamat siya ay napagkamala na isang taong naglalaro sa kanyang ngalan, ito ay magiging kapakipakinabang sa kanya, ngunit kung siya ay talagang patuloy na nag-iimbestiga, ito ay hindi ganap na ligtas. Sa sandaling ito, si Xiao Waisu, na kanina pa nagmumuni-muni, ay tumalikod at nagsabi,
sa isang oras lang, may mga estudyanteng nasubak dito, lumabas ka na. Huwag kang mag-alala, hindi ka pagdudahan ng dean na ito, lumabas ka lang. Pagkababa ng boses ay sunod-sunod na tumayo ang ilang estudyante at medyo kinakabahan. Gayunpaman, walang paraan. Pagkatapos ng lahat, karamihan sa mga mag-aaral ay pumapasok sa pagsusulit dito mula sa ilang mga pasukan sa pangunahing pasukan, at lahat sila ay nakikita. Kabilang sa kanila, may kahangahangang Bikung Chan at Ling Mingjing. Sa oras na ito, ang dalawang nangungunang estudyante ng Xuanyuan Sanying ay may sobrang komplikadong mga ekspresyon, hindi gaanong pagmamataas at medyo nalulumbay. Kabanata 1935 Kaina-hinalang tao. Noong 1935, List, Seeing Mo, Ling Mingjing at Bikung Chan ay pumangalawa, ikatlo at ikaapat. Ang pagganap ni Ling Mingjing ngayon ay nalampasan muli si Bikung Chan, ngunit dahil sa hitsura ng anonymity, nahulog siya sa isang lugar sa halip. Tungkol naman sa ang mga elite ng mga akademyang ito sa listahan, sa katunayan, walang sino man ang magdududa dito. Kung tutuusin, kung ang mga taong ito ay may ganoong uri ng lakas, dapat ay ipinakita na nila ito noon pa man. Xiao. Napatingin si Waisu sa grupo ng mga estudyante at nagtanong, nasaan si Yingmo? Sa harap ng madla, naglalakad na parang hangin, lumakad papunta sa isang matangkad at tuwid na binata na may maikling buhok at kwadrado ang mukha, nakasuot ng itim na baywang na training suit na may malalakas na kalamnan. Ito ay napakatibay, na may halatang baligtad na tatsulok sa itaas na bahagi ng katawan. Bagaman, simple lang ang pananamit ng lalaking ito at mukhang hindi mapagpanggap, lahat ng estudyante ay nagpakita ng takot nang makita siya. Basta, bago lumitaw ang Anonymous, ang pangalawang young master ng White Tiger Clan, si Yingmo, ay ang numero 1 estudyante ng Xuanyuan. Oo, naglakad si Yingmo sa harapan at tumango kay Xiao Waiso. Yingmo, ano sa palagay mo ang nakakagulat na hindi kilalang tao na ito? Si Xiao Waiso ay hindi rin mapagpanggap, na may palakaibigang mukha, tulad ng isang tiyahin sa tabi. Sumagot si Yingmo, malakas. Ano pa? Hindi ako. Ngumiti si Xiao Waiso, alam kong hindi ikaw iyon, Terena. Oo, tumalikod si Yingmo at tumabi. Sa karamihan ng tao walang pangungusap ay higit sa 2 salita. Nakatingin sa yung mga study auntie sa paligid niya, hindi niya siya pinagtawanan. Malinaw, ang lahat ay matagal nang sanay sa paraan ng pagsasalita ng taong ito. Xiao. Agad na tiningnan ni Waiso ang iba pang 2 o higit pang mga estudyante, kakapasok lang ninyo para sa pagsubok, ngunit may nakita ba kayong kakaiba sa Xuanyuan Illusion? Sunod-sunod na umiling sina Ling Mingjing, Bikung Chan at ang iba pa. Presidente, parehong sina Shikai Mingjing at Kung Chan Jr. ay pumasok, at naging maayos ang paglilitis, magalang na sabi ni Ling Mingjing. Malamig na ngumuso si Bikung Chan. Bakit mo ako nabanggit? I'm very proud of surpassed me. This young lady will over you next time. Mukhang humihingi ng tawad si Ling Mingjing, Zume, hindi ko sinasadya. Little girl people. Naiinis si Bikung Chan. Shut up. Sa harap ng dean, anong pinagtatalunan mo? Tinuruan siya ni Zhuang Yi ng leksyon. Natahimik ang dalawa at nagmamadaling yumuko. Okay, tingnan natin ang isa't isa. Ngayon lang, may nakita akong ibang tao na pumasok para sa paglilitis, ngunit hindi sila lumitaw dito. Hindi pinansin ni Xiao Waiso ang pag-aaway ng mga estudyante at tumingin sa mga estudyante sa harapan niya, kung sino man sa mga estudyanteng naruroon ang pumasok para sa paglilitis ngunit hindi tumayo, maaari muling ipaalam sa dean. Nagbulungan ang mga estudyante sa pinangyarihan, ngunit walang nakita. Sa sandaling ito, si B. Lumapit si Kung Chan kay Ye Fan mula sa gilid ng kanyang mga mata, ngumiti at sinabing, nakakita ako ng isang kaina-hinalang tao. Oh, B. Kung Chan, sabihin mo sa akin kung sino iyon. Agad na hinimok ni Zhuang Yi. B. Tinuro ni Kung Chan si Ye Fan, siya. Ang bastos na ito ay hindi pa nakarating dito, ngunit narito siya ngayon. Napakahinala. Sa isang instant, ang mga mata ng lahat ay napalingon kay Ye Fan. Agad namang nagtawanan ang mga tao. Haha, hindi. Ye Fan, anong gagawin? Sabi mo, ito ay tinatawag na Ye Concubine. Haha. Talagang nakakatawa si Sister Kung Chan, ang taong ito ay nasa ikatlong yugto ng pagtatayo ng pundasyon, narito siya upang bisitahin. Ngayon ko lang ito nakita, hindi niya alam kung ano ang Xuanyuan God of War ranking, kaya natawa ako, kaya nagalit si Ling Xiao at matiyagang nagpaliwanag sa kanya. Haha, hindi ko alam kung ano ang God of War ranking. Sayang, makinig ka. Matapos marinig ang mga salitang ito, naging itim ang mukha ni Ye Fan. Hindi naman siya galit sa mga nanonood, sinisilang niya si Bikung Chan, nililigawan ng sisiw na ito si kamatayan. Walang pakialaman sa kanya. Pangungutya lang. B. Narinig ni Kung Chan na pinagtatawanan ng lahat ng madla si Ye Fan, na may pagmamalaki sa kanyang mukha. Gusto lang niyang gumanap bilang Ye Fan at ipaghiganti siya sa pangahas na kontrahin siya ngayon, ngunit hindi niya alam, na ikinagalit ni Ye Fan. Oo. Lihim na nanumpa si Fan na sa pagkakataong ito ay sapat na upang ligtas na makapasa sa hangganan. Kung may anumang krisis, ang babaeng mahabang dila ay dapat patayin. Tahimik ang lahat.
Anong klaseng formalidad? Sigaw ni Zhuang Yi, at sa wakas ay nakontrol ang eksena. Sinabi ng may makatarungan at marangal na pananalita, Presidente, Vice-Presidente, si Ye Fan ay pumunta dito ngayon lang. Ngunit nagka-amnesia lang siya, at naguguluhan siya sa Xuanyuan illusion, kaya pumunta siya para magtanong ng ilang bagay, hindi si junior sister Kung Chan. Sobrang kaina-hinala. Ling Mingjing, hindi mo na kailangang magpaliwanag, alam ng lahat ng tanga na wala siyang kinalaman sa bagay na ito. Sinulyapan ni Zhuang Yi si Ye Fan ng masama, at malapit nang lumabas ang paghamak at pagkabagot sa kanyang mga mata. Oras, may mga pagsabog ng sarkastikong tawa sa eksena. Kung tutuusin, kahit ang vice-presidente ay nagsabi, at ang lahat ay walang dapat ikabahala. Okay, huwag mo nang pag-usapan ang batang iyan, wala siyang kasalanan, pag-uudyok sa kanya ni Xiao Waisu na pakalmiin ang mga bagay-bagay. Bamulong ang fan sa kanyang puso, itong si Ling Mingjing ay talagang hindi pinalampas ang anumang pagkakataon na maliitin ang kanyang sarili. At itong vice-presidente na si Zhuang Yi, bakit mo siya tinitingnan ng masama? Para siyang tumalon sa balon kasama ang kanyang anak sa kanyang mga bisig, anong uri ng sama ng loob? Gayunpaman, dahil sa pagiging hinamak ng 2 taong ito, walang sino man ang nag-alinlangan sa kanyang sarili. Nakahinga ng maluwag si Ye Fan, buti na lang at tapos na ang krisis pansamantala. Tungkol naman sa grupo ng mga taong nanlilibak sa kanya, kung gusto niyang patayin ang mga ito, hindi siya nag-abala na magkaroon ng pangkalahatang kaalaman sa bagay sa ilang minuto, ang pangkalahatang sitwasyon ay mahalaga. Dahon. Ang katahimikan at katahimikan ni Fan, sa paningin ng iba, ay tila sobrang aksaya, at hindi siya nangangahas na magkaroon ng kahit katiting na init ng ulo, ito ay talagang walang pag-asa. Pagkatapos magtanong sa paligid, nakita ni Zhuang Yi na walang nagtuturo sa sospek, at sumimangot, Presidente, sa tingin ko ay walang aamin. Kailangan nating magsagawa ng mahigpit na investigasyon. Maaaring pumasok ang ibang partido sa pamamagitan ng ilang nakatagong mga bakanteng. Normal lang na hindi ito nakita ng mga estudyante. Ngunit pinaikit ni Xiao Waisu ang kanyang mga mata at sinabing, Zhuang Yi, itigil na natin ang bagay na ito sa ngayon. Bakit? Nagtaka si Zhuang Yi, ito ay isang seryosong paglabag sa mga patakaran. Kung ganoon din ang ginawa ng ibang estudyante, hindi ba't ang gulo? Walang magawa si Xiao Waisu, pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, bigla niyang itinuro ang isang hindi kalayuan na si Yingmo at sinabi, halika, Yingmo, dalhin mo ang iyong student card. Nang walang sabi-sabi, Ying. Lumapit si Mo at inabot ang student status card. Xiao. Kinuha ni Waisu ang student membership card at inilagay ito sa Zhuang Yi, at sinabing, ay swipe mo ang card na nanalo kay Mo, pumasok sa ilusyon, at subukan ang iyong makakaya ng isang beses. Sa sandaling ang mga salitang ito. Ano? Nagtaka si Zhuang Yi, din, para saan ito? Pumasok ka lang at gawin ang sinasabi ko, tandaan, dapat mong gawin ang iyong makakaya. Nakangiting paliwanag ni Xiao Waisu. Si Zhuang Yi ay nalilito at nagkaroon ng ilang pag-aatubili. Bagamat siya ay isang ikatlong antas na Chanzan, ang pagsubok sa ilusyon ay hindi madali. Kung may mali at hindi masyadong maganda ang resulta, hindi ba't nakakahiya? Ayaw mo. Well, papasok ako at susubukan ko ito, walang magawang sabi ni Xiao Waisu. Hindi pa rin naglakas loob si Zhuang Yi, paano ko hahayaan ang Dean na gawin ito ng personal? Naiintindihan ko, iniisip ng Dean na kung papasok ako at maranasan ito, mas malalaman ko ang susi sa problema, kaya gagawin ko ang aking makakaya. Pagkatapos ay guguluhin ko ang vice-presidente. Ngumiti si Xiao Waisu na parang simoy ng tagsibol. Huminga ng malalim si Zhuang Yi, at sa hindi mabilang na mga pares ng umaasam na mga mata, lumapit siya sa pasukan, iniswipe ang kanyang student card, at pumasok. Kabanata 1936 na malamang. Noong 1936. Nang makita kong ang vice-presidente ng ikatlong antas ng paglilinang ng Chanzan ay talagang pumasok para sa isang pagsubok, 10,000 mga guro at estudyante mula sa kolehiyo sa labas ang nanunood ng may pananabik. Oo. Medyo natarante si Fan, hindi alam kung ano ang gustong gawin nitong Xiao Waisu. Habang ang lahat ay malapit na nag-uusap, o nanunood ng listahan ng God of War, isang binata na nakasuot ng dark blue brocade na robe ang lumapit kay Ye Fan. Ye Fan, nabalitaan ko na nawalan ka ng alaala. Hindi mo naman ako makakalimutan di ba? Medyo mapatla ang mukha ng binata, payat at matangkad. Ikaw ay, napansin ni Ye Fan na ang taong ito ay may unang antas ng lakas sa paghubog ng espiritu, at mula sa kanyang tunay na aura, tila siya ay kabilang sa angkan ng Xuanming. Oo naman, ngumiti ang binata at sinabing, ako ang iyong tiyuhin, Zhou Qi. Ang aking ama at ang iyong lolo ay sinumpaang magkakapatid. Mas matanda ako sa iyo, at tinatawag mo akong tiyuhin. Oo. Napakunot ang noo ni Fan, habang nag-iisip, paano pa kaya ang tiyuhin ni Xuanming? Hindi maipaliwanag na may isang matanda sa parehong edad. Hindi rin ito binanggit ni Ye Danqing at ng iba pa. Ye Fan, nawala ang iyong alaala nang mahulog ka sa ilog. Hindi kita sinisisi kung bakit mo ako nakalimutan, ngunit kinikilala pa rin kita bilang isang pamangkin. Ayaw mo akong tawaging tito,
Kaya huwag mo akong tawagin, sabi ni Zhou Qi sabay buntong hininga. Ilang estudyanteng may mapaglarong ngiti sa tabi niya. Hindi mo naiintindihan ang mga alituntunin ng matanda at bata, kaya bilasan mo at sumigaw. Oo. Nagkunwari si Fan na hindi niya narinig, kaya hindi siya nag-abalang pansinin ang mga taong ito, at hindi niya alam kung totoo ba ang tiyuhin na ito o hindi. Isang grupo ng mga walang hiyang tao, nakakatuwa bang magsinungaling sa isang kawawang bastard na may amnesia? Zhou Qi, huwag masyadong lumayo, may limitasyon ang pang-aapi kay Ye Fan. Isang medyo mayabang na boses ng babae ang dumating. Ang daming tao. Hindi naman talaga masama ang babae, pero medyo parang supermodel ang style niya. Sa ilalim ng bukas na pulang leather jacket, nakasuot lamang siya ng puting low-neck bottoming shirt, na sexy at flamboyant. Sa likod niya ay may ilang magagalang nakatulong, na lahat ay tila mga kampanya. Nang makita ng lahat ng mga estudyante ang babaeng ito, hindi sila nang ahas na magsalita, at malamig din na bamantong hininga si Zhou Qi, tumalikod, at sinabing, nakakainis. Buong pagmamalaking tinapik ng babae si Ye Fan sa balikat, congratulations, concubine Ye, ikaw lang sa akademya ang nagpakasal sa isang prinsesa. Oo. Saglit na tumangala si Fan sa babaeng ito, ang pang-7 antas na spirit sculptor, ang Phoenix Clan, at hindi niya matukoy kung siya ay isang estudyante o isang guro sa kanyang hitsura. Ikaw, sino ka? Tanong ni Ye Fan. May humagalpak na tawa sa eksena. Ako si Huang Yinger, ang presidente ng Student Council, na alala ni Xiao Haoye. Si Huang Yinger ay ngumiti ng walang pakialam. Biglang napagtanto ni Ye Fan na ito ay si Huang Yinger. Ang hitsura at ang pangalang ito ay masyadong hindi magkatugma. Akala ko ito ay isang malambot at mahinang batang babae. Gayunpaman. Bagamat medyo panlalaki ang Huang Yinger na ito, mukhang mas kasiya siya sa mata kaysa sa bikong tiyan na iyon. Huang Yinger. Itinuro si Zhou Qi, ikaw, ang Marquis ng Zhenbei, at Duke Taihao ng angka ni Xuanming, ay may kaunting sama ng loob. Ngunit ito ay isang bagay ng nakaraang henerasyon. Itong si Zhou Qi, ang anak ni Duke Taihao, ay palagi kitang gustong i-bully, ngunit huwag kang matakot, maaari mo akong kontakan kung mayroon kang anumang mga katanungan, at kailangan mo pa ring sundin ang mga patakaran sa akademya. Pagkatapos ni Huang Yinger. Sa wakas ay naunawaan na ni Ye Fan ang nangyari, at hindi niya maiwasang sumulyap kay Zhou Qi, at alam niyang may problema, ang batang ito ay naglakas loob na makipaglaro sa kanya, at ang mga estudyante sa tabi niya ay sadyang tinulungan siyang manlinlang. Tila na agrabyado ang buhay ni Ye Fan sa nakaraan. Ang mga nambo bully sa kanya, at ang mga nagalit sa kanya, ay hindi kayang saktan ng sinuman sa kanila. Linggu. Malamig na tinitigan siya ni Qi, ang swerte mo sa pagkakataong ito, basura. Yeah. Sumimangot si Fan, pumunta sa isang akademya, at tinawag na basura kahit saan, kahit isang Buddha ay may 3-point fire. Kung hindi dahil sa abala ng eksena, gusto na niyang patayin ng diretsyo ang mabahong batang ito. Oo. Napabuntong hininga si Fan, umiling, at naisip sa sarili, sino ang maswerte, alam mo shit. On. Sa kabilang banda, tuwang-tuwa si Xiao Waisu nang makita niyang paparating si Huang Yinger, at yayakapin niya sana ito ng mainit at magiliw. Yinger, halika na. Anti-hug. Bago siya may akap ni Xiao Waisu, direktang inilagay ni Huang Yinger ang kamay sa mukha ni Xiao Waisu. Ah, Yinger. Nakapikit ang bibig ni Xiao Waisu, at hindi siya makapagsalita ng maayos. Si Huang Yinger ay matangkad at mahahabang braso. Sa sandaling ang ulo ni Xiao Waisu ay napahawak sa kanyang ulo, ang kanyang mga braso ay walang laman, at hindi niya maisabit ang kanyang Huang Yinger. President, ito ang Xuanyuan Academy, hindi bahay, mangyaring panatilihin ang iyong tamang pag-uugali, sabi ni Huang Yinger sa paraang diretsyo. Tila sanay na ang mga estudyante sa paligid sa ganitong uri ng larawan, bagamat may mga tumatawa, ngunit sa pangkalahatan ay walang masyadong tumatawa. Si Xiao Waisu, tulad ng isang bata na gumawa ng mali, hinawakan ang kanyang mukha, at nahihiyang ngumiti, ikaw anak, ilang araw na kitang hindi nakikita, ano bang problema ng tiyahin ko na niyakap ka? Noong bata ka pa, umihi ka pa rin sa ulo ng iyong tiyahin. Naiihi ka na ba, Dean? Ito ang Xuanyuan Academy. Pag-usapan natin ang seryosong negosyo. Tumaas ang kilay ni Huang Yinger. Oh, umiling kaagad si Xiao Waisu, na parabang natatakot siyang magalit si Huang Yinger. Ilang estudyante sa tabi niya. Anong tinatawa-tawa mo? Tatandaan ko ang parusa sa mga tumatawa. Pinunasan ni Huang Yinger ang kanyang mga mata, at tumahimik siya. Nang makita ang eksenang ito, hindi maiwasan ni Ye Fan ang magmukhang matigas. Itong si Xiao Waisu, ang marangal na hari, ay mukhang hindi masyadong seryoso. Basta, mabuti naman ngayon lang, bakit naging ganito pagdating kay Huang Yinger? At, ano ang pakiramdam ng Huang Yinger na ito na mas maharlika kaysa sa din ng Xiao Waisu? Ito ba ang presidente o ang panganay na kapatid na babae? Matapos maunawaan ni Huang Yinger ang nangyari, tumingin siya sa nakasisilaw na platinum flame font at sinabing may seryosong ekspresyon, Dean. Ang bagay na ito ay hindi maliit na bagay, bakit hindi mo muna hayaang umalis ang mga estudyante? Xiao. Tumingin si Waisu sa kanyang pamangkin na may kaluwagan, alam mo na ito ay seryoso,
ngunit ngayon ay huli na upang hayaan ang lahat na maghiwa-hiwalay. Pag-usapan natin ang iba pang mga bagay kapag lumabas si Zhuang Yi. Bukas ang pinto. May bahid ng emosyon sa ekspresyon ni Zhuang Yi, at ang kanyang mga mata ay lumabas na may komplikadong mga mata. Kasabay nito, maraming mga tandang mula sa karamihan, at napansin ng lahat na muling nagbago ang rangkang ng Xuanyuan God of War. Pagkilala sa mga bayani. Ying Mo. Hindi. Ang yabang ng Vice President. Xiao. Nakita rin ni Waisu, Huang Yinger, at iba pa. Ang tagumpay sa gintong font na lumilitaw doon. Ang mga resulta ni Ying Mo ay na-refresh, ngunit ang nakakagulat na nakaraan at kasalukuyan ng Anonymous ay nangunguna pa rin. Matapos makita ang kanyang mga resulta, hinayaan ni Zhuang Yi. Din, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin, ang pagsubok na ito. Imposible talaga, nakasimangot na sabi ni Zhuang Yi. Huang Yinger. Tanong, Vice Dean, ano ang sasabihin mo? Zhuang Yi, bagaman ilang dekada na akong hindi nakakapunta doon, pamilyar na pamilyar ako sa Illusion Realm noong estudyante ako sa akademya, kaya sa pagkakataong ito pagpasok, walang problema in terms of experience. Gayunpaman, sinubukan ko ang aking makakaya, at ang ranggo na nakuha ko sa wakas ay ang pangalawang ranggo ng langit. Ito ay hindi lamang nagpapakita na ang aking lakas sa pakikipaglaban ay lumala sa paglipas ng mga taon, ngunit nagpapakita rin na gusto kong maabot ang nakakagulat na sinaunang panahon. Natatakot ako kahit papaano sa hari. At siya ay isang sapat na malakas na hari dahil ang pagsubok sa ilusyon ay hindi pinapayagang pabayaan. Nagkaroon ng kaguluhan sa eksena at hindi inaasahan ng lahat na si Zhuang Yi, na malapit sa antas ng makalangit na hari, ay nakamit lamang ang pangalawang antas ng makalangit na ranggo. Hindi ba ang pinakamataas na limitasyon ng Xuanyuan Illusion Test ay higit pa sa orihinal na inaasahan ng lahat? Natatakot ako. Hindi man lang emperador ang makakakuha ng mga grado ng ika-8 at ika-9 na baitang ng langit. Xiao. Kinagat ni Waisu ang kanyang mga labi at nakangiting tumango, oo, kaya nga. Ang buong kampanya ay maaaring umabot sa antas ng nakakagulat sa nakaraan at sa kasalukuyan, ang mga taong ito lamang. Ang mga monghe sa itaas ng Heavenly King sa imperial na lungsod ay maaaring mabali ang isang daliri. Malinaw. Hindi ka magdududa na ang Dean ang kumuha ng pagsusulit para sa isang tao, tama ba? Nakakumbinsi na tumango si Zhuang Yi, at lahat ng guro at estudyante sa paligid ay natahimik. Maaari kong pagdudahan ito, ngunit hindi bababa sa ang hari ay dapat na isang hari na may sapat na lakas sa pakikipaglaban. Walang masyadong malalakas na lalaki sa buong malaking ekspedisyon. Paano magagawa ng katayuan at katayuan ng mga taong ito ang mga bagay tulad ng kapalit na pagsusulit? Oo. Hinawakan ni Fan ang kanyang baba at naisip, ang Zhuang Yi na ito ay nakakuha lamang ng pangalawang ranggo na langit. Napakahina ba ng Chanzen triple layer? Hindi ko ginawa ang lahat ng aking makakaya, kaya kinuha ko ang ika-9 na baitang. Kung makakapag-react ako ng maaga at magbubukas ng triple disintegration, hindi ako sigurado na makakakuha ako ng mas magandang resulta. Kabanata 1937 Juggernaut. Noong 1937, ang mga iniisip ni Fan ay dumaan sa kanyang isip ng ganito. Kung talagang alam ni Zhuang Yi ang tungkol dito, malamang nailuwa niya ang isang subaw ng lumang dugo. Sa totoo lang, ang cultivation path ni Fan, na puro combat power, ay may ilang pakinabang pa rin sa trial. Pagkatapos ng lahat, ang pagsubok sa pagsubok ay tungkol sa kapangyarihan ng labanan, hindi kung gaano kaganda ang mga spell, o kung gaano katagal ang habang buhay. Ito ay may malaking kinalaman sa katotohanan na si Emperor Xuanyuan mismo ay isa ring eskrimador na humabol sa kapangyarihang panglaban. Kahit na ano. Sa ngayon, sino itong Zingashu ngayon, imposibleng malaman sa pinangyarihan, at magkakahiwa-hiwalay lang ang mga tao. Xiao. Tiningnan ni Waisu ang hindi kilalang tao ng Platinum Flame sa listahan, nag-iisip ng mabuti. Kinuha ni Huang Yinger ang student membership card ni Ying Mo at naglakad para ibalik ito sa may-ari ng card. Congratulations, Ying Mo, mayabang ka na sa hanay ng mga bayani. Biro ni Huang Yinger sa kanyang mga kaklase. Ngunit hindi sumunod si Ying Mo. Matapos maibalik ang card, nag-palam lang siya ng may blankong mukha, tumalikod at naglakad palayo ng malaki. Pinilit ni Huang Yinger ang kanyang dila, at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng kaunting pagmamahal, ito ang lalaki. Huang Yinger, si Ying Mo ay isang ganap na martial idiot. Kung gusto mo siya, maaari mo ring bumalik sa isang bato, gayon paman. Ang parehong bagay, katahimikan at katahimikan. Lumapit si Bikung Chan at nagbiro. Hindi bagay sa iyo kung sino ang gusto ko. Ikaw, Bikung Chan, abala ako sa mga bagay sa loob at labas ng akademya araw-araw, at naabot ko na ang ika-7 antas ng spirit sculpture. Kung ikaw, huwag kang magsumikap, ang iyong pangatlo. Nako, ngayon ay pang-4 na. Ngayon, hindi na mapangalagaan ang mga grado. Sarcastic na sabi ni Huang Yinger, at naglakad palayo kasama ang ilang tagasunod na si B. Nanlamig ang magandang mukha ni Kung Chan, at nilinggan niya ang listahan ng rangkang, kung saan bumaba siya sa ika-4 na pwesto, nagpadyak ng ngipin, at galit na naglakad palayo. Oo. Nanood at nakinig ang Fan sa mga eksena, at hindi niya maiwasang hindi makapagsalita.
Ang mga sama ng loob at hinaing ng mga lalaki at babae ay tila sa kanya ay tila walang muwang. Huwag. Sa anumang kaso, nakahinga ng maluwag si Ye Fan, ang nakakagulat na nakaraan at kasalukuyan ay hindi dapat matagpuan sa kanyang ulo pansamantala. Oo. Sinundan ni Fan ang tubig at tahimik na naglakad palabas ng akademya. Sa hindi kalayuan, agad na tumakbo si Ye Danqing. Ikaw Fan. Ayos ka lang ba ano ang sinabi ni Zhou Qi sa iyo, ang munting bastard? Dapat mag-ingat ka, nakalimutan kong banggitin sa iyo noon. Itago mo siya kung kaya mo. Oo. Sinabi ng Fan, narinig kong sinabi ni Huang Yinger na ang ating Zhenbei Hufo ang may sama ng loob sa kanilang Taihao Gongfu. Hoy! Ito ay talagang isang bagay ng mas lumang henerasyon, ang kanyang ama. Siya ang patriarch ng Xuanming Clan, Duke Taihao Zhou Jinian. Ang North Ming City ng Xuanming Clan ay matatagpuan sa hilaga at isang frontier fortress. Sa orihinal, si Duke Taihao ay mayroon ding maraming tropa at may malaking kapangyarihan. Gayunpaman, nagkaroon ng pagsalakay ng mga barbaro sa taong iyon, at inutusan ito ni Zhou Jinian. Ang kawalan ay malapit na itong mahulog, at ang mga monghe na humuhubog sa espiritu at mahabang buhay ay direktang ipinadala. Dahil dito, huminto ang mga barbaro. Pagkatapos ng lahat, mayroon silang tipan ng mga santo, at ang kanilang mga panginoon sa mahabang buhay ay nagsimulang lumaban, na nagdulot ng matinding casualty sa mga tao ng Beiming City. Bagamat sa huli ang dalawang panig ay tumigil sa pakikipaglaban, ngunit si Zhou Jinian ay labis na na-override, at ang pangunahing kapangyarihang militar ay hawak ng iyong ama na si Zhenbei Hou. Ikaw. Isipin, ang pangunahing lungsod ng pamilya ni Xuanming, ngunit ang kapangyarihang militar sa loob ay hawak ng iyong Zhenbei Hufo. Hindi mo ba maaaring itago ang sama ng loob sa iyong puso? Kung sabihin, ito ay tahasan, ang marki ng Zhenbei ay ang sakit sa puso ni Duke Taihao, pagkatapos ay kinasusuklaman ni Zhou Jinian ang iyong ama, itong si Zhou Qi ay napupuot din sa iyo, walang magawang sabi ni Ye Danqing. Yeah. Nagtaka si Fan, hindi ba ito ang sarili nilang problema? At saka, desisyon din ito ng korte, at hindi namin ito desisyon. Yan. Tama, ngunit si Zhou Jinian ay walang lakas ng loob na labanan ng maharlikang pamilya, kaya maaari lamang niyang ikalat ang kanyang galit sa iyong Zhenbei Hufo. Bulong ni Ye Danqing. Muli, naghihinala ako na talagang ang maharlikang pamilya ang sadyang lumikha ng hidwaan sa pagitan ng aming Shenlong Clan at Xuanming Clan. Ito ay malinaw na isang bagay na nakakasakit sa mga tao, bakit natin ito haharapin? Bulong muli ni Ye Danqing. Umiling si Fan, hindi siya interesadong asikasuhin ang intriga sa mundong ito. Sa daan pabalik. Si Ye Danqing ay napakadaldal din, walang katapusang nagsasalita. Kung sasabihin nating si Pangulong Xiao, isa siya sa 10 hari ng dakilang pananakop. Sayang, noong bata pa siya, originally married siya sa manliligaw ng Phoenix Clan, isang childhood sweetheart. Sa orihinal, gusto lang niyang pakasalan ang kanyang asawa at turuan ang kanyang anak, na maging isang ordinaryong babae, hindi upang maging isang malakas na lalaki. Ngunit ang kanyang asawa ay pinatay ni Wu Yelongyu, ang Panginoon ng Demon God Kingdom, sa isang labanan sa dagat sa Demon God Kingdom. Wu Ye alam ba ni Longyu? Ito ay isa sa 12 santo, at isa sa 3 dakilang swordsman sa sinaunang panahong mundo. Bagamat isang angkan din ang kanilang angkan ng Chinkyo, sila ay mga haring umaasa sa sarili, umaasa sa paniniil ng maulap na gabi. Hindi pa siya natalo sa daan-daang taon. Kung hindi dahil sa kanyang Highness Night King, isa sa 12 banal sa dakilang pananakop, na nagbabantay sa Darkmoon City, tinatayang matagal nang sumalakay ang kaharian ng Demon God. Nakakaawa si Din Xiao. Namatay sa murang edad. Siya ay may asawa at walang mga anak, ngunit siya ay kamangha-mangha. Muli siyang nagsanay hanggang siya ay naging isa sa nangungunang 10 makalangit na hari. Ay! Narinig ni Din Xiao na handang maging din, sa katunayan, para personal na linangin ang isang taong kayang pumatay kay Wu Yelongyu isang clan master, ngunit. Paano ito magiging napakadali, Ye? Natigilan si Fan, ngunit hindi niya inaasahan ang napakalungkot na nakaraan sa ilalim ng nakangiting mukha ni Xiao Waiso. At ang malabo na gabi. Xinkyu Clan, natatakot akong hindi ito ang clan ni Wu Yechu. Hindi ko. Ano ang 3 dakilang banal ng espada sa prehistoric world? Tanong ulit ni Ye Fan. Umubo si Ye Danqing at sinabing may seryosong mukha, tandaan ng malinaw, isa ang sinabi ko ngayon, ang hari ng Demon God Kingdom, ang patriarch ng Xinkyu Clan, at ang malabo na gabi. Bilang karagdagan, ang Odin Empire sa malayo sa kanluran, ang kanilang emperador, si Haring Arthur, isa sa 12 santo, ay isa rin. Tungkol naman sa ang huli, isa rin siya sa 12 santo, isa sa 3 santo ng Immortal Palace sa 36 Caves, ang Immortal Wine Sword. Ang 3 sa anyway them, kung may laban, itong ilan ang isa dapat ang may pinakamalakas na kapangyarihang lumaban sa 12 santo. Siyempre, ang ibang mga santo ay may kakayahan din na alagaan ang bahay, ngunit hindi sila gaanong kalat. Napaisip si Ye Fan. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya na ang sword intent ay maaaring tumawid sa isang mas mataas na antas, ngunit kung iisipin mo itong mabuti, ito ay dapat na posible, ngunit ito ay mas mahirap. Pagkatapos ng lahat, ang sword intent ay isang uri ng sarili.
cognition, at ang pinakamahirap na bagay na kilalanin ng mga tao ay ang sarili. Pagkatapos ng lahat, ang mga awtoridad ay mga tagahanga ng tatlong dakila. Swordsman the Great Wilderness. Kung gumaling si Su Qingzhou at matagpuan si Shi Lanyo, may pagkakataon ako, at gusto ko talagang makipag-usap sa kanila. Sandali lang. Ay oo, tinanong mo rin si Ying Mo, di ba? Ang taong iyon ay nagtatampo lang, na parang hindi siya nagsalita ng higit sa 2 salita, o hindi siya umimik. Ngunit ang taong ito ay talagang makapangyarihan, may talento, at masipag. Ngumisi si Ye Danqing. Tumango si Fan, at pagkatapos ay muling nagtanong, at si Zhuang Yi, ang vice-presidente, ay tila galit na galit sa akin, at ang ating hufo ay may sama ng loob sa kanya. Hindi ba siya mula sa pamilyang Shenlong? Nag-alinlangan si Ye Danqing nang marinig niya ang tanong, pagkatapos ay ngumiti ng alanganin, bakit, mahabang kwento. Parang biglang may naisip si Ye Danqing, at nang nasa sasakyan siya, sampelan mo ang hita. Tama, paano ko nakalimutan? Ye Fan, ngayon ka lang ba nagpunta sa library? Nakakita ka ba ng isang napakagandang babae na may pulang buhok? Ye. Kumunot ang noo ni Fan, bakit parang nagulat ka nung nakita ko siya, parang siya ang curator. Anong meron? Gudong, napalunok si Ye Danqing at kinakabahang nagtanong, ikaw, hindi mo siya sinaktan, di ba? Hindi mo ba siya nasaktan? Kabanata 1938 ang kasaysayan ng relasyon ng mga magulang. Noong 1938, mas kakaiba itong narinig ni Ye Fan, bakit ko sinasaktan ng mga tao kung wala akong gagawin? Mabuti iyan. Mabuti iyan. Tinapik ni Ye Danqing ang kanyang puso at sinabing, kapag nakita mo ang curator Feng sa hinaharap, dapat subukan ni Chen Chen-wan na maging mahinahon, pinakamahusay na huwag magpakita sa kanyang harapan, kung sakaling may mangyari. Ye. Hindi napigilan ni Fan ang matawa, ano ba, may galit din siya sa ating Zenbei Hufu. Sino siya? Hoy! Umiling si Ye Danqing, kinuha ang kanyang mobile phone, hinanap ang encyclopedia ng isang karakter, at pagkatapos ay ibinigay ito kay Ye Fan, well, tingnan mo ang iyong sarili. Oo. Kinuha ni Fan ang telepono at sinulyapan ito, ngunit casual na tumingin dito, natigilan si Ye Fan. Si Feng Qinglan, ipinanganak sa pamilyang Feng ng Shenlong, na ang mga ninuno ay tumulong kay Emperor Xuanyuan na pamunuan ang mundo, isang henerasyon ni Ming Xiang, military strategist, Queen of the Wind. Si Feng Qinglan ay sumali sa hukbo sa edad na 19 at nakaranas ng maraming labanan, malaki at maliit. Ang labanan sa Wudogon ay nagtakda ng entablado para sa hinaharap, natakot sa mga barbaro, at pinaikot ang tubig upang protektahan ang lungsod ng Beiming. Ipinahayag ni Emperor Mingju ang Dragon Blood God of War. Ang espesyal na pamagat ng hindi namamana na titulo na Lan Xiaohao, ang 5th ng 7 county. Isa sa 10 hari ng dinastiyang Dasheng, ang nagwagi ng pinakamataas na karangalan sa hukbo ng dinastiya, ang titulong Diyos ng Digmaan, at ang tanging 3 babaeng Diyos ng Digmaan sa kasaysayan ng dinastiyang Dasheng. Isa. Sa pagkakita ng napakatalino na record, alam ni Ye Fan kung bakit hinayaan siya ni Ye Danqing na makita ito mismo, dahil ang resume ni Feng Qinglan ay sobra-sobra, at hindi niya ito matapos ng sabay-sabay. Isa sa 10 hari sa langit, ungol ni Ye Fan sa kanyang puso, hindi nakakagulat na napakalakas ng kanyang pakiramdam, ito pala ang hari ng langit. At tila mas malakas ito kaysa kay Xiao Waiso, na hari rin ng langit. Ito ay dapat na nauugnay sa hindi mabilang na pakikipaglaban kay Feng Qinglan. Oo, ang curator Feng ang tunay na powerhouse sa aming Xuanyuan Academy. Isa rin siya sa mga nangungunang eksperto sa aming buong Shenlong clan. Siya at si Din Xiao ay mabuting magkapatid na magkakilala mula pagkabata. Ang mga mata ni Ye Danqing ay nagpakita ng paghanga. Nagtataka si Ye Fan, paano naging tagapangasiwa ng isang silid-aklatan kung saan walang mga multo ang gayong makapangyarihang babae. Hindi ba't isa siyang talento na lubos na pinahahalagahan ng dinastiya? Dapat ganito, ngunit dahil sa iyong ama. Kaugnay ni Uncle Ye Wangto, ang curator Feng ay umalis ng maaga sa barracks at pumunta sa Xuanyuan College upang mamuhay ng semi-reclusive na buhay, sabi ni Ye Danqing sa mahinang boses. Iminulat ni Ye Fan ang kanyang mga mata, maaaring may relasyon siya sa matanda. Kinakabahang sinabi ni Ye Danqing, tumahimik ka, nasabi ko na sa iyo ang tungkol dito, maaalala mo ito mamaya. Napakabawal na banggitin. Bagamat sinabi ni Ye Danqing, ngunit halatang gusto niyang pag-usapan ito, at mabilis na ipinaliwanag ang mga kaganapan sa taon. Nandito pala si Ye Fan. Ang ama ng mundo, si Ye Wangto, ay isa ring napakasikat na batang henyo sa angkan, at maraming babae sa angkan ang sumasamba sa kanya. Kabilang sa kanila. Kabilang si Feng Qinglan na aking magkasama. Orihinal na. Inisip ng lahat na sina Ye Wangto at Feng Qinglan, parehong lalaki at babae, ay mga henyo ng pamilyang Shenlong, at sila ay isang tagmang ginawa sa langit. Gayunpaman, nagustuhan ito ni Ye Wangto. Si Ji Soxon, na medyo pangkaraniwan at hindi kilala sa clan, ay ina rin ni Ye Fan. Si Feng Qinglan ay natural na hindi nakipagkasundo, kaya't siya ay nagsumikap sa lahat ng oras, sinundan si Ye Wangto sa hilaga, sumali sa hukbo, at ang serbisyo ng militar na merito, ang dalawa ay ipinanganak at namatay.
Ang labanan sa Wujiaga na iyon ay isang labanan kung saan ang Taihao Gangjojin iyan ng Xuanming clan ay nagkamali, na naging sanhi ng magkabilang panig na sumama sa labanan, at maging ang Chanzan ay malapit ng ipadala. Si Ye Wangto, na nasa kaharian pa rin ng hugis espiritu sa simula gayunpaman. Biglang pumasok si Feng Qinglan sa kaharian sa isang desperado na sitwasyon, humakbang sa Duotian, at naging Chanzan. Bilang karagdagan, ang bloodline ng Shenlang ay na-upgrade sa 5-clawed Golden Dragon, na napakabihirang sa kasaysayan ng Shenlang. Feng. Si Qinglan ay orihinal na isang henyo sa angkan, at ilang kabataan na umabot sa dugo ng apoy na dragon. Pwede. Walang nag-iisip na makakalusot siya sa 5 kuko na gintong dragon. Pagkatapos ng lahat, mayroon lamang 35 claw na gininto ang dragon sa angkan ng Quan Shenlang noong panahong iyon, at lahat sila ay nasa elder level. Sa oras na iyon, pinakawalan ni Feng Qinglan ang kapangyarihan ni Chanzan, at umaasa sa dugo ng tunay na dragon na magagamit lamang sa kaharian ng Golden Dragon, si Ye Wangto, na lubhang nasugatan sa kanyang likod, at ang natitirang mga mandirigma, ay pinatay ang malakas na puwersa ng barbarian. Ang pagkubkob ng mga tao. Sinasabing ang dugo ng dragon ni Feng Qinglan ay nagpakita ng matinding pagpapakita at natakot ang 3 barbarian na heavenly venerates na dapat umalalay sa kanila para umatras. Sa ganitong paraan, natigil ang labanan, tumahimik ang magkabilang panig at hindi na tumindi. Simula noon, si Feng Qinglan ay naging tanyag sa buong mundo sa World War I, at ang mga barbaro ay lalo pang humanga sa kanya, na tinawag siyang Queen of Dragon Blood. Hindi lang ginawa. Ginaisang niya ang dugo ng totoong dragon, ngunit karga-karga niya si Ye Wangto sa kanyang likod. Nang makawala siya sa pagkubkob, naligo siya sa dugo ng kanyang sarili at ng kaaway. Siya ay isang taong may dugo, ngunit hindi siya nahulog. Pagkatapos, nalaman ito ni Emperor Mingju, na nagbitiw na, at labis na hinangaan si Feng Qinglan. Gayunpaman, hindi talaga nakaramdam ng kasiyahan si Feng Qinglan dahil hindi nagtagal si Ye Wangto upang mag-propose kay Ji Soxan. Si Feng Qinglan ay nasaroon ng loob, at kakakuha lang ng titulong God of War, agad niyang ibinasura ang lahat ng mga gawaing militar, bumalik sa Xuanyuan Academy, at naging curator. Later first, hinabol siya ng ilang admirer sa level ni Chanzan, pero tinanggihan sila. Madali niya itong naayos, at alam ng lahat na narating na niya ang kaharian ng hari. Siya ay naging isa sa 10 hari sa langit, at may dugo ng isang tunay na dragon. Iniisip ng lahat na tiyak na nakakatakot siya, ngunit wala siyang balak na lumabas ng bundok, na parang plano niyang mamatay ng tahimik sa silid-aklatan sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Bagamat nakaramdam ng awa ang dinastiyang Dasheng, ngunit kung tutuusin, hindi nagkukulang sa mga talento ang dinastiya, kaya walang nang abala sa kanya. Sa kabuuan, ang mansyon ni Zhen Beihao ay hindi talaga nag-provoke sa kanya, ngunit ang iyong ama ang kanyang sakit sa puso sa kanyang buhay. Ikaw na naman ang kanyang kawi ng buhay, na anak ni Ji Soxan. Sa tingin mo ba ay labis ang pagmamahal niya sa iyo? Napabuntong hininga si Ye Danqing nang may panghihinayang, pag-usapan natin, ang Curator Feng ay masipag din, at hindi ko alam kung ano ang iniisip ng iyong ama. Isang walang kapantay na babae sa mundo, na nabighani sa kanya, at namamatay pa para sa kanya, na kaya niyang tumanggi. Napaka-cold-blooded, Ye. Sa wakas ay naunawaan ni Fan ang nangyari, kahit na naramdaman niyang medyo malungkot si Feng Qinglan, ngunit naiintindihan niya, ang pinili ni Ye Wangto sa taong iyon. Ang mga damdamin ay hindi ganap na nakabatay sa makatwirang pagsusuri. Gaano man kagaling si Feng Qinglan, marahil sa puso ni Ye Wangto, si Ji Soxan ang nataman niya. Siyempre, baka nararamdaman ko rin na masyadong makapangyarihan ang babaeng ito, at hindi ko makontrol. Mahirap sabihin kung pipiliin ko ang isang maliit na ibon. Si Ye Fan ay walang pakialam sa lumang emosyonal na kasaysayang ito, ngunit bigla niyang napagtanto na hindi niya alam ang impormasyon noon. Hoy, ano ang ibig mong sabihin noong sinabi mong, ang 5 kuko na gintong dragon, ang dugo ng tunay na dragon? Nag-isip si Ye Fan, sa mundong ito, walang garantiya na magkakaroon ng tunay na orihinal na siyam na pagbabago ng dragon, at isang mas detalyadong paraan ng paglilinang ng dugo ng dragon. Kabanata 1939 na pagdududa. Nakalimutan mo pa ang siyam na pagbabago ng dragon. Saglit na natigilan si Ye Danqing, ngunit pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang kamay, kalimutan mo ito. Gayon paman, ang dugo ng dragon ay walang kinalaman sa atin, at hindi tayo magising, kaya kalimutan mo na ito. Sabihin mo sa akin, wala nang iba pa sa kalsada, sabi ni Ye Fan. Walang pagpipilian si Ye Danqing kundi magpaliwanag. Ang tinatawag na, totoong dugo ng dragon, ay ang kakayahan ng dugo ng dragon na maaari lamang magising pagkatapos na ang dugo ay dumaan sa 5 kuko na gintong dragon. Kapag ang kaluluwa ng dragon at ang primordial na espiritu ay pinagsama sa antas ng isang gintong dragon, maaari nilang pukawin ang taginting ng dugo ng dragon, at tunay na magising ang kapangyarihan ng dugo ng dragon. Sa lupain ng apoy na dragon, maaari mong master ang baliw dragon transformation, at higit pang mapahusay ang lakas ng katawan at ang tunay na kakanyahan. Ngunit sa ang kaharian ng 5-clawed golden dragon, kapag ang dugo ng tunay na dragon ay nagising, maaari mong gamitin ang Mad Dragon Blood Chi. Yun.
ay ang The Blood Burning ng aming Shenlong clan ay katulad ng Phoenix's Phoenix Burning Blood at Xuanming Eye Soul. Bagamat dahan-daang lumalago ang aming bloodline ng Shenlong sa maagang yugto, napakahirap din. Ay ang pinakamalakas na pamamaraan para sa kapangyarihan ng dugo na sumabog. Dahil ito ay isang buong pagpapabuti ng pisikal na katawan, primordial na espiritu, at tunay na kakanyahan, parehong pagkakasala at pagtatanggol. Ito ay sayang, masyadong mahirap. Creator, hindi hihigit sa 5 tao, nabighani na sabi ni Ye Danqing. Nadurog ang puso ng fan, sigurado. Sinabi niya na ang pagbabagong anyo ng baliw na dragon ay dapat na isang kasanayan, ngunit may ilang mga bagay na nawawala sa siyam na pagbabagong anyo ng dragon sa lupa, kaya ito ay naging isang hindi makontrol na nakatagong panganib. At ang dugo ng tunay na dragon, ang dugo ng baliw na dragon. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ito. Ito pala, na ang dugo ng dragon ay maaari ding magsunog ng dugo. Ang chi ng dugo ng baliw na dragon na ito. Napakalakas ba nito? Ang Phoenix Girl at ang Phoenix Girl ng Phoenix Clan ay tila nakakapagsunog ng dugo ng higit sa isang beses. Narinig ko na may iba pang mga pulang lotus na nagsusunog ng dugo. Sinubukan ni Ye Fan na magtanong. Nagmamalaki si Ye Danqing at sinabing, natural lang iyan. Nang lumaban si Creator Feng sa Wudogon, nakapasok siya mula sa immortal na kaharian hanggang sa Chanzan, na napakalakas. Ngunit, kung ang dugo ng totoong dragon ay hindi nagising at ang dugo ng baliw na dragon ay hindi nailabas, sa tingin mo ba ay matatakot mo ang tatlong barbarian na Diyos? Ang Phoenix Clan ay maaari ngang magsunog ng dugo gamit ang mga pulang lotus, ngunit ang ating Crazy Dragon Blood Chi ay tiyak na hindi magpapatalo sa kanila. Kung tatamaan ng Creator Feng si Din Xiao, tinatayang ilalabas niya ang dugo ng baliw na dragon, susugod at bugbugin si Din Xiao gamit ang isang kamao. Ano ang epekto ng kanyang sinunog? Hindi tayo masusunog hanggang mamatay. Kamao ang huling salita. Oo. Hindi napigilan ni Fan ang matawa, sinabi ito ng taong ito na parabang nalusutan niya ang 5 kuko na gintong dragon, na may pagmamalaki. Nakita mo ba silang nag-away? Tanong ni Ye Fan. Hindi ko pa nakikita, hindi ko ba naiisip? Mukhang nabalisa si Ye Danqing, kuya, tayong dalawa, maiisip lang natin ito sa buhay na ito. Bahagyang ngumiti si Ye Fan, ngunit bumubulong siya sa kanyang puso, dapat tayong makahanap ng pagkakataon na baguhin ang mga dragon ng mundong ito. Pagkatapos magsaliksik. Umaasa na lang siya ngayon sa kabaliwan na sumayaw, at hindi pa rin ito mabilis para mapaganda ang kanyang pangangatawan. Kung magising ang dugo ng totoong dragon, baka lalo pa siyang mapabuti nito. Bukod dito, kailangan din niya ng ilang paraan na karaniwan niyang magagamit. Hindi ka makakatagpo ng isang bagay, at maaari mong direktang alisin ang layunin ng espada sa antas ng emperador. Masyadong eye-catching iyon. Sa makatuwid, ang paglinang ng mga panloob na kasanayan at paglinang ng mga linya ng dugo ay dapat ding ilagay sa agenda. Ang mga pagsasanay na ito ay tila medyo basic, at ang mga ito ay medyo walang lasa sa ngayon, ngunit alam ni Ye Fan na ang lahat ng ito ay upang bigyan ng katawan ng isang mas mahusay na pundasyon upang mapaglabanan ang isang mas malakas at mas pangmatagalang pagkawatak-watik. Masyadong malayo ang paksa, bumawi si Ye Danqing mula sa kanyang imahinasyon at medyo seryosong sinabi, kapatid, sa hinaharap sa akademya, kung makatagpo ka ng anumang problema, maaari mong tanungin si Huang Yinger mula sa Student Union. Bagamat si Huang Yinger ay kabilang sa angkan ng Phoenix, siya ay napakatapat pa rin, at isa siya sa iilan na hindi minamaliit sa amin. Hindi tulad ng Bikong Cha na iyon, na kabilang sa angkan ng Bifang at hinahamak ng angkan ng Phoenix, ang uwak ng apoy, ngunit nandoon pa rin ang mukha upang tingnan ang ating Shenlong. Dilaw. Si Yinger ang kalaban ni Bikong Chan. Dapat ngayon mo lang nakita. Yung matangkad na nakasuot ng matingkad na pulang damit. Siya ay pamangkin ni Din Xiao, ngunit talagang umaasa siya sa kanyang lakas at kakayahan. Si Din Xiao ay karaniwang walang pakialam sa mga bagay-bagay, si Huang Yinger ang namamahala sa maraming bagay sa akademya, ngunit siya ay kamangha-mangha. Parang gusto niya si Ying Mo. Nakangiting sabi ni Ye Fan. Haha, natagpuan mo rin. Oo. Gusto niya si Ying Mo, ngunit si Ying Mo ang lalaking iyon ay hindi nagsasalita ng higit sa 2 salita. Huwag pansinin si Huang Yinger. Hindi ko talaga alam kung ano ang nagustuhan ni Huang Yinger sa kanya, namamatay ako sa kakatawa. Haha, tumawa si Ye Danqing, nakasandal ng pabalik-balik. Samandal si Ye Fan sa upuan na may ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Mukhang kawili-wili ito sa akademya. Ito ay isang nakakaawa na gusto lang niyang pagalingin si Su Qingzhou sa lalong madaling panahon, at pagkatapos ay hanapin si Shi Lanyo. Natatakot ako na wala akong oras upang maranasan ang buhay ng kolehiyo. Xuanyuan College, ang silid aklatan, ang silid ng tagapangasiwa. Simple at eleganteng kasangkapan, ilang bookshelf, isang rosewood table, insenso, at isang tasa ng tsaa. Dudo, kumatok si Xiao Waisu ng 2 beses sa pinto, at ngumiti ng mahina, Lan. Nandito ako para hanapin ka. Feng. Hawak ni Qinglan ang isang volume ng mga libro sa kanyang mga kamay, kalahating nakahiga sa isang rattan chair, sa tabi ng isang sinaunang lampara sa pagbabasa ng bato. Kailan?
Narinig niya ang katok sa pinto at ang manhid na sigaw ni Xiao Waisu, wala siyang pakialam. Xiao Waisu ngunit hindi man lang nagulat, lumakad siya ng nakangiti, iniunat ang kanyang kamay, at kinuha ang libro mula sa kamay ni Feng Qinglan. Lanlan, bakit hindi mo ako pinapansin? Feng. Napabuntong hininga si Qinglan at hinaplos ang kanyang wine-red hair, hinahanap ako ni President Xiao, ano ang problema? Ganito ka na naman mga ate sa dekada na, ano tawag mo sa din, suso na lang tawag mo sa akin. Si Xiao Waisu ay kumurap, isang mature at magandang babae, ngunit nagpakita ng isang girlish na kilos. Sa akademya, ikaw ang dean, at ako lang ang tumitingin sa silid-aklatan, kaya syempre kailangan kong malinaw na makilala, mahinang sabi ni Feng Qinglan. Sok, binigyan ni Xiao Waisu ang kanyang kapatid ng puting tingin, pagkatapos ay umupo sa kondongan ni Feng Qinglan at niyakap ang leeg ni Feng Qinglan. Lanlan, matagal na tayong hindi nakakalabas ng shopping. Malapit na ang bisperas ng bagong taon, paano pa kaya ang pagbili ng mga bagong damit? Mula nang naimbento ni Chu Guoshi ang Cloud Mall, at ngayon ang lumang online shopping at online shopping, wala masyadong nangyayari sa tindahan ng damit, fair na. Namamasyal. Ako lang ang tumitingin sa library, anong damit ang isusuot ko? Si Feng Qinglan ay walang interes. Huwag kang ganyan, sobrang daming lalaki na nagkakagusto sa'yo. Shenlong Festival ngayong taon, hanapin mo, marami pa ring talento sa pamilyang Shenlong. Hinikayat ni Xiao Waisu si Feng. Si Qinglan ay mukhang walang pakialam, 5 taon na akong hindi kasali sa Dragon Festival, at parang hindi mo alam. At saka, bakit ka naghahanap ng lalaki? Nakahanap ka na ng lalaki, pero balo ka pa rin. May pagkakaiba ba sa akin? Biglang tumigas ang ngiti ni Xiao Waisu, at may bakas ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Feng. Napagtanto ni Qinglan na may nasabi siyang mali, at napakagat labi sa ibabang labi, pasensya na, suso. Hindi ko sinasadya. Hindi bale, balo ako, tama ka. Tumayo si Xiao Waisu tumayo, nagpakita siya ng isang mature na ngiti, pero hindi ko kayang tingnan ang pinakamagaling kong kapatid at mamuhay habang buhay kasama ang isang tumpok ng malamig na mga libro. Ibinaba ni Feng Qinglan ang kanyang ulo at walang sinabi. Ngayon, nakita ko ang anak ng taong iyon, at kadalasan ay hindi ko ito pinapansin. Nakita ko siya ngayon at nalaman kong napakalaki ng kanyang anak. 2 days ago, hindi ba pinakasalan lang ng batang iyon ang panganay na prinsesa? Ano man ang talatang ito, ano ang nangyari sa kasal, hindi bababa sa ito ay nagpapakita na ang anak ng lalaki ay kasal na. Lan, hayaan mo na, pagkaraan ng maraming taon, lumaki na ang mga bata, pang-aaliw ni Xiao Waisu. Sige, huwag mo nang banggitin pa, ayoko nang marinig ang tungkol sa taong iyon. Bakit mo ako hinahanap? Kung gusto mo, mamili ka at bumili ng damit, sasama ako sayo kunwari may mali akong nasabi at humingi ng tawad. Tumayo si Feng Qinglan at sinabi. Unti-unting lumitaw ang isang masayang ngiti sa mukha ni Xiao Waisu, Alam ko, Lanlan, sasamahan mo ako. Ngunit bago ako mamili ng mga damit, may itatanong ako sa iyo. Narinig mo na ba ang tungkol sa sitwasyon sa Xuanyuan Illusion ngayon? Napakalaking kaguluhan, lahat ng forum ay pinag-uusapan ito, syempre alam ko. Tumango si Feng Qinglan, pagkatapos ay sumimangot at nagtanong, bakit? Nagdududa ka ba na? Ang hindi kilalang tao na yumanig sa nakaraan at ang kasalukuyan ay ako. Kabanata 1940 sikat. Napakurap si Xiao Waisu, talagang hindi ikaw. Gawin mo. Huwag kang magulo, kukuha ako ng student card at pupunta ako sa trial. Ano ang gagawin mo? May kailangan ba akong patunayan? Kung gusto mo talagang kumuha ng pagsusulit para sa isang tao, hindi ka dapat maging anonymous. Higit pa rito, ay refresh ang listahan sa pagtatapos ng semestre, at sa panahon ng pagtatasa ng pagtatapos, kailangan mong pumasok at kunin muli ang pagsusulit sa ilalim ng pangangasiwa. Ano ang silbi ng pagkuha ng pagsusulit? Umiling si Feng Qinglan. Tama ka, wala talagang kabuluhan ang kumuha ng pagsusulit para sa iyo. Bahagyang inilagay ni Xiao Waisu ang kanyang baba sa isang kamay at sumimangot, pero ang problema. Kung talagang hindi ikaw ang taong ito, may malaking mangyayari. Nag-isip sandali si Feng Qinglan, at nagsabi, bakit, nagpadala ang Imperial Court ng isang tao upang magtanong. Tumango si Xiao Waisu, syempre, ilang eyeliner ang inilagay ng Imperial Court sa akademya, hindi mo ba alam? Sa sandaling lumitaw ang nakakagulat na mga resulta, tinawag din ako ni Prinsipe Chisuchi para tanungin ako kung ano ang nangyayari. Nag-aalala si Chi tungkol sa bagay na ito, hindi ba alam ni Emperor Mingde ang tungkol dito at hiniling sa kanyang kapatid na tanungin siya. Natatakot ako na kung hindi niya alam kung bakit pumunta siya dito. Hindi ito hahayaan ng korte ng madali, ngunit ang problema ay kung talagang estudyante itong anonymous, kung gayon. Mapanganib iyan, sabi ni Feng Qinglan, bagaman hindi ako sigurado kung magkano ang magagastos ngayon ni Xin Gashua. Grade, ngunit tinatansya na kahit papaano ang hari. Kung ang isang haring wala pang 20 taong gulang, kung siya ay anak ng isang angkan, ang pamilyang pipili ng araw na iyon. Natatakot ako na hindi siya mapakali. Xiao.
Tumango si Waisu sa pagkabalisa. Oo, nang pumasok ka sa kaharian ng immortalidad sa iyong 20s, espesyal na nagpadala ang korte ng imperial ng mga tao upang panuurin ka ng palihim. Kung ang batang ito ay talagang kapangyarihan ng hari, kung siya ay nalaman, ngunit ito ay talagang isang tinak sa mga mata ng maharlikang pamilya. Kahit hindi mo suriin, ang royal family ay magpapadala ng isang tao upang suriin. Matalino pa rin ang taong ito, alam ang anonymity, at nakahanap ng entrance exam na walang nakikita. Pero ang tanong, bakit niya gusto? Ang pagiging nasa listahan, ang pagiging kalahating matalinong tao, ay talagang nakakalito, sabi ni Feng Qinglan. Napabuntong hininga si Xiao Waiso, ang tanging bagay na dapat ipagpasalamat ay ang taong ito ay sapat na malakas, at hindi ito dapat maging madaling ilipat siya. I'll try my best to stay with the putik, delay it as long as I can, and see if I can make everyone slowly forget about this matter. Ngunit seryoso, kung ang isang angkan ay talagang may ganoong katalinuhan, ito ay talagang nagkakahalaga ng pag-asa, ito ay dapat na ang unang tao sa kasaysayan ng ating Xuanyuan Academy, tama ba? Kaya ano? Ang paglilinang ay nakasalalay sa pagkakataon. Normal lang na maging bata at matagumpay, at ang ilan sa kanila ay late bloomer. Ito ay normal. Kahit na bata ka pa para maging hari, baka hindi ka pa makakamit sa hinaharap. At saka, hindi naman big deal ang mga hari. Hindi ba't ikaw at ako ay parehong hari? Pero, naging hari tayo, buhay hindi ka mas masaya kaysa sa mga babaeng may mababang cultivation, tama ba? Sabi ni Feng Qinglan na may sarkastikong ngiti. Sinabi ni Xiao Waiso na may mapait na ngiti, sa pagsasalita tungkol sa estudyanteng iyon, bakit natin binabanggit ang ating sarili? But also, yung mga kapatid na babae sa clan na walang talent sa cultivation, bagamat tumatanda na sila at tumataba, mas masaya sila. Ang kawalan ng talento ng isang babae ay isang birtod. Hindi ako naniwala noong bata pa ako, pero kapag tumatanda na ako, parang may sense. Hindi bagay sa pagiging babae o babae. Sa sinaunang mundo, anuman ang mga lalaki at babae, ang mga hindi pa isinisilang na hari, maging ang mga emperador ng langit, ay hindi nakakakilala sa mga ordinaryong tao. Iilan. Kahit na ang malalakas sa banal na kaharian ay nahihirapan pa rin, sinusubukang makaligtas sa magulong parusa. Ang isang estudyante sa akademya, gaano man siya kalakas, gaano kalaki ang impluwensya niya. Sino ang makapagsasabi ng taas ng hinaharap na paglago? Sigurado ka ba? Hinikayat mo akong talikuran ang nakaraan, ngunit labis kang nagmamalasakit sa hindi kilalang tao na ito, bakit hindi mo kayang bitawan ang nakaraan? Xiao. Napahiya si Waisu saglit, ngumuso, at hinawakan ng dalawang kamay ang kamay ni Feng Qinglan. Si Arm, magiliw na nagsabi, "Oh, Lanlan, huwag mo akong pag-usapan. Hindi lang ako para sa paghihiganti, kundi para protektahan din ang mga kabataan ng angkan. Ang dami mo ng edad, huwag ka ng menas, paano ka magiging din kapag nakita ka ng mga estudyante?" Naiinis na binawi ni Feng Qinglan ang kanyang kamay, at sinabing, huwag mo na itong masyadong isipin. Sa huling pagsusuri, ikaw at ako ay parehong mortal, at umikot ang mundo, sino ang patatawarin ng langit? Gawin ang iyong makakaya at sundin ang tadhana. Lanlan, matagal ka na sa library, bakit parang monghe ka? Hindi ka naman talaga umuuwi di ba? Nag-aalalang tanong ni Xiao Waiso. Malamig na tumitig si Feng Qinglan, gusto mo bang bumili ng damit? Huwag kang bumili, huwag mo akong pakialaman. Huwag, binili. Dito na tayo. Ang Diyos ni Anonymous, si Yefan, ay hindi alam ito sa kanyang sarili, at naging object ng investigasyon ng Imperial Court at ng clan. Siya, nakipag-chat kay Ye Danqing, at natuto pa tungkol sa ilang malalaking tao sa akademya. Bao. Kasama ang vice-presidente na si Zhuang Yi, dahil sa lihim niyang pag-ibig kay Feng Qingqi kaya ayaw niyang pumunta sa Zhenbeiho Mansion, na talagang nagpatawa at nagpaiyak kay Yefan. Ang kasikatan ng Zhenbeiho Yewangto ay tila napakasama, bakit siya nasa lahat ng dako? Ito ay isang kaaway. Noong siya bumalik sa mansyon, madilim din, naisip ni Yefan ang kanyang matamis na asawa, at diretsyong tumakbo sa bakuran ni Su Qingzhou. Bilang resulta, nang makarating siya sa bahay, nalaman niyang naroon din si Ye Wanqing, at siya ay isang napakagandang kagandahan. Si Hipag at Hipag na nakaupo sa malambot na squat, magkatabi, ang ganda talaga. Lalo na pareho silang nakasuot ng winter jacket. Pinalamutian ang mga kwelyo at cuffs para mas lalong matangkad ang malarosas na kutis ng dalawa sa araw. Oo. Nakita ni Fan ang malambing at malambing na mukha ng dalawang babae, at gusto niyang yakapin at halikan ng marahas. Siyempre, siya lang ang naiisip ko. Bumalik na ang asawa, gutom ka na ba? Gusto mo bang magmadali kumain? Si Su Qingzhou ay nagmamadaling bumangon at sinabing may pag-aalala. Umiling si Yefan, mukhang masarap at busog, kung hindi ka nagugutom, maupo ka. Kuya, narinig ko na may malaking nangyari sa Xuanyuan Academy, totoo ba? Pinuntahan mo ba ito? Nag-aalalang tanong ni Ye Wanqing. Nagmamadaling tanong ni Ye Wanqing. Naisip ni Fan Xin na ang balita ay mabilis na kumalat, totoo, ngunit hindi ko alam, bakit kailangan mong mag-abala sa mga bagay na iyon.
Sa tingin ko rin kuya, hindi ka kumukuha ng martial arts exams. Hindi na nagtanong pa si Ye Wanqing. Lumapit si Ye Fan at nagtatakang nagtanong, ano ang ginagawa ninyong dalawa dito ngayon? Napakaganda ng inyong relasyon. Bakas sa mukha ni Su Qingzhou ang tamis, natatakot ang aking tiyahin na ang aking asawa ay maiinip sa mansyon, at tinuturuan niya siyang gumamit ng mobile phone. Napakabuti na ang aking asawa ay may ganoong kapatid na babae. Hindi yun, walang airs ang hipag ng prinsesa, kaya gagawin ko ito ay parang isang nakatatandang kapatid na babae. Magiliw na niyakap ni Ye Wanqing ang braso ni Su Qingzhou. Oo. Medyo nainggit si Fan, malapit nang matapos, wag mong pagurin ang hipag mo, hindi ka na makatitig sa phone. Tingnan ko, ano ang nilalaro nyo? Sabi ni Ye Fan, kinuha ang telepono, sinulyapan ito, at agad na natulala. Nakita ko na sa screen ng telepono ay isang pahina na katulad ng isang personal na Weibo, at ang ilang mga tula na binigkas niya noon kay Su Qingzhou ay kahangahangang ipinakita. Sa page na ito, asawa, binigyan ng aking asawa ang aking tiyahin ng ilang mga tula na isinulat mo, Wan Zishe, Xianjing, Jiang Nanhao, at Yung Mei. Nagustuhan ito ng aking tiyahin at sinabing maaari niyang ilagay ito sa ulap, na ito, maraming mga literatura na mahilig sa tula at tuluyan ang maglalagay ng kanilang sariling mga gawa. Bilang isang resulta, ang ilang mga tula at prosa ng aking asawa ay muling na-iprint ng higit sa 100,000 beses sa isang araw. Nanunood lang kami, paano mo sila pinuri? Ng asawa ko. Maraming mga tao ang nagsasabi na ang mga tula ng aking asawa ay bihira sa mundo, at ang ilan ay nagsasabi na hindi ko naisip na ang aking asawa ay napakatalino, at ang kanyang mga pananaw sa maliit na marquee ng Zhenbei ay nagbago ng malaki. Masayang sabi ni Su Qingzhou. Binaliktad ito ni Ye Fan, at sigurado, kinalikot muli ito ni Chu Yunyao. Ito ay katumbas ng malaki. Ang maharlikang pamilya, ang kan, ang pinili na pamilya, at iba pa. Ay may sariling mga opisyal na numero, at ang ilang mga kilalang tao ay mayroon ding sariling mga numero ng sertipikasyon. Karaniwan. Ilang utos ng korte at ilang kaganapan mula sa iba't ibang lugar ang ipapasa sa ulap, lalo na ang mga mayayamang aristokrata, halos lahat sila ay makikita. Kakakuha lang ni Ye Wanqing ng account ni Ye Fan, at pagkatapos ay ipinasa ang mga tula, na sinamahan ng mga larawang isinulat ni Su Qingzhou, at ilang mga larawan para sa okasyon. Kuya, ang iyong cloud account ay orihinal na mayroon lamang higit sa 100 mga tagasunod, ngunit ngayon ay lumago na ito sa higit sa 20,000. Ang rate na ito ay lalago ng mabilis. Hindi ba ito kamangha-mangha? Gusto mo bang magpasalamat sa akin? Humingi ng kredito si Ye Wanqing. Ako. Malapit nang magkaroon ng myocardial infarction si Ye Fan, at malungkot na sinabi, hindi kita hinayaang i-post ito muli. Bakit mo ito na i-post sa internet? Hindi ba ito nagdudulot ng gulo para sa akin? Oo. Gusto ng fan na manatiling low profile ngayon. Tinutulungan ba siya ng babaeng ito na sumikat? Hindi ba't ito ay isang masamang serbisyo? Kung sakali, inaakit niya ang lahat ng partido upang bigyang pansin siya, hindi pa banggitin ang ilang mga taong sadyang nadadapa, ang pagtatago lamang ng kanyang tunay na pagkatao ay magiging isang problema. At saka, ang mga tulang ito ay hindi orihinal na isinulat niya, at mas lalo siyang nakaramdam ng hindi nararapat, at natural na hindi komportable. Ang ngiti kay Ye. Unti-unting nawala ang mukha ni Wanqing, at tumingin siya sa kanyang kapatid na may pulang mata, at ibinaba ang kanyang ulo sa hinaing. Si Su Qingzhou sa gilid ay natigilan din, na parang hindi niya inaasahan na magiging bawal si Ye Fan sa bagay na ito, medyo nagulat siya. Husband, huwag kang magalit, kung ayaw mo, tanggalin mo na lang. Mahinang sinabi ni Su Qingzhou, inabot at hinaplos ang likod ni Ye Wanqing, Kinger, huwag kang malungkot. Hindi inaasahan ni Ye Wanqing Fan na hindi siya nasisiyahan na halos paiyakan niya si Ye Wanqing, at hindi niya ito matiis, kaya mabilis niyang ipinaliwanag, Wanqing. Hindi kita pinapagalitan, kung nasaktan kita, humihingi ng tawad ang kapatid ko sa iyo. Ye. Hinawakan ni Wanqing ang telepono, pagkatapos ay inikat ang kanyang ulo at tumakbo palabas, pinunasan ang kanyang mga luha habang tumatakbo, halatang malungkot. Ako. Ito. Nakatayo si Ye Fan doon na walang laman. Medyo nalilito. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.